Magandang Banateros. Ito na naman. Andito na naman tayo. Ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube. Boss D at your service. Panibagong araw. Panibagong kwentuhan na naman. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat. Oo, lahat ng mga bobo sa Pilipinas. Mga tanga, walang utak, mga gunggong, utak galunggong, mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buhay, hindi palam ng sintu-sintu, baliwab nun sa bugbatak, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, lahat ng mga masasamang loob, mandarambong, manguumit, mangungupit, sinungaling, mambubudol, kampon ng maligno, impacto, masasamang espiritu, mga kampon ng kadiliman, pinsan ni Satanas, Diablo, Lucifer, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman mga bossing? Kamusta na? Kamusta na ang buhay-buhay? Kanina sakto gumising ako. Pagising ko, sakto impeachment na. Tapos doon sa impeachment, nagtatalo-talo sila. Kada impeachment na lang, kada araw na impeachment, nagtatalo-talo sila. Kasi nga, yung tungkol doon sa tungkol sa mga dokumento na dapat ini-stipulate. Umi-eksena itong kampo ni Kapunan na parang lumalabas na may kasalanan yung depensa patungkol doon sa mga ebidensya na ipinapakita. Kasi kailangan mag-agree yung depensa doon sa mga ebidensya na minamarkahan ng prosecution. That's very same question na itinanong mo dito kay Wamil, yun din yung tinanong mo dito sa babae. At ito pa ang pinakamasaklap. Binibisto pa sila ni Chis Escudero sa kanilang mga incompetence. Kasi kailangan mapatunayan ng prosecution na competent itong kanilang testigo. At ito naman kabila, depensa, kailangan nilang ipakita sa taong bayan na hindi competent hindi competent itong testigo na ito. Sila mismo nagtatanungan. So tinanong niya yung babae ni Kapunan. Itong si Inday Sara meron na bang desisyon ang COA? Wala pa. Ito bang inisyu ninyo na dokumento na notice of disallowance or cancellation or whatever? Ito bang inisyu ninyo ay final na ba ito? Ito bang inisyu ninyo subject pa for reconciliation or subject pa ba ito for answer? Sabi nung taga-COA, opo, subject pa po for answer. So sabi ni Chis Escudero, kung subject pa for answer yan, ilang days ba pag nag-issue kayo ng ganitong memo? Ilang days? 90 days. So 90 days, pasok pa ba si Inday Sara sa 90 days? Opo, pasok pa po. So ibig sabihin, si Inday Sara dapat sumasagot pa siya sa inyo. Paano sasagot sa inyo si Inday Sara? Dinadala nyo dito yung kaso, imbis na sana inaatupag nyo yan. Ganito kasi yan. Ano ba ang trabaho ng COA? Ang trabaho ng COA ay audit. Pagka hindi sila satisfied sa audit, meron bang kapasidad ang COA na sabihin na ninakaw ni Inday Sara yun? Wala rin silang pwedeng gawing paraan, proseso to prove na magnanakaw si Inday. Ang pwede lang gawin at ang nasa kapangyarihan lang ng COA is bawiin yung pera. Halimbawa, binigyan kita 100. Maayos yung pagliliquidate mo. Satisfied ako sa pagliliquidate mo dun sa 50. Pero dun sa 50, hindi ako masaya doon sa pagliliquidate mo. Hindi mo na-satisfy yung requirements ko. So, ang pwede lang gawin ng COA ay bawiin yung pera na yun. Restitution, isole. So, lahat ng ito, imaginein mo, mga bossing, kung ako, mag-ambag ako kay Inday Sara, magkano ba yung hinahabol nila dyan? 70 million, 77 million. So, kung ako sinabi ko kay Inday Sara, para matapos na ito, isoli mo na nga yung 77 million. Ito 77 million, crashman kita. Isoli mo na yan sa BIR. Pag sinoli ni Inday yung sa BIR, wala na siyang problema. Imagine, wala silang kapasidad para mapatunayan or imbestigahan si VP Sara as magnanakaw. Ang trabaho lang ng COA is i-audit, hanapin yung mga resibo at kung hindi na-liquidate ng maayos, they can only recommend what? Isoli yung pera. Hanggang dun lang. Tangina niyan. Kasi sa tuwing tatanungin mo sila, meron bang ninakaw si Inday Sara? Wala pa po kami doon. Wala kaming hawak na mga dokumento, pruweba na magsasabi na nagnakaw siya. Ang tangi lang po naming trabaho is alamin kung saan napunta yung pera at dahil nga doon sa mga binigay nilang dokumento sa amin, hindi kami satisfied. Therefore, inisyuhan namin sila ng mga memo.
Hindi po compliant yung kanilang liquidation. Pero final ba kapag ako ba si COA desisyon ako na mag-restitute kayo? Final and executory na ba 'yon? Hindi, 'yun ang sinabi ng Senate President. Hindi final and executory 'yon kasi subject 'yan for appeal sa Court of Appeals at saka sa Supreme Court. So ang Supreme Court ang magdidesisyon whether yung restitution na hinihingi ng COA ay dapat nang gawin ng Office of the Vice President. May pagnanakaw ba doon? Wala. Walang pagnanakaw doon. Walang pagnanakaw. Sabi nga, kaya nga, anong pinagtatalunan nila dito? Si Kapunan, ano yung mga pinakikita niya? Inilulubog nila ng inilulubog yung sarili nila eh. Bakit nila inilulubog yung sarili nila? Imagine mga bossing, ang pinapakita nila dito puros resibo. Puros resibo, acknowledgement receipt, na-receive, pinirmahan, may pirma ni ganito, ni ganyan. So anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin na gastos yung pera na yun, may kabangga na AR yun, hindi ninakaw yung pera. Yun ang importante sa lahat. Kasi ang kailangan yung patunayan is magnanakaw ba si Inday Sara? Papaanong magiging magnanakaw si Inday Sara? Napakarami yung resibo na hawak at yung mga resibo nyo na hawak, ang issue nyo lang dun sa resibo nyo na hawak is alias yung nando dun. Alias. Yun lang ang issue ninyo. Pero kini-question nyo ba yung legitimacy noong noong acknowledgement receipt na yon? Hindi nyo mako-question yung legitimacy nung AR na yon. Kasi madaming mga ahensya ng gobyerno ang gumagamit ng acknowledgement receipt, lalong-lalo na kapag ang pondong ginagamit ay para sa intelligence fund. So dapat isara na to. Dapat mga bossing, dapat closed case na to. Closed case na dapat talaga itong kaso na to dahil walang kakwenta-kwenta ito. Walang kakwenta-kwenta. As in, nagsayang lang sila ng panahon, nagsayang lang sila ng oras. Umpisa pa lang, yung article 4 yata yung una nilang diniscuss, which is yung grave threats. Grave threats, kita mo. Dahil palpak yung unang tinakil na article, grave threats. Anong ginawa ngayon? Nagsampa na sila ng kaso sa korte ng grave threats kay Inday Sara. Dahil alam nila na walang kakwenta-kwenta yung pag-hearing nila nung unang mga 2-3 araw patungkol dun sa grave threats ni Inday Sara, sinama pa nila si Matibag. Sinampa na nila ito sa korte. Finally. Kung nakasampa na yan sa korte, dapat hindi na yan pinag-uusapan dito sa impeachment kasi yung korte na ang magdidesisyon whether guilty si Inday Sara o hindi. Yung totoong accountability nandiyan dyan na sa korte. So dapat yung article na yon, so parang inaamin na nila na yung article na yon ng grave threat, yung mga papatayin daw ang pamilya Marcos ni Inday Sara, the fact na sinampa na nila yon sa totoong korte, ibig sabihin wala nang kwenta to. Yun nandito dito sa impeachment dahil sa totoo lang mas makapangyarihan ng mga korte natin kaysa dito sa impeachment. Kasi dito sa impeachment, mga bossing, politika ito. Kapag ikaw ay napatunayang guilty sa mga articles na yan, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng tumakbo sa posisyon at matatanggal ka sa posisyon, makukulong ka ba o hindi? Hindi. So ibig sabihin, politika lang yan. Kuha ba mga bossing? Wala pa rin sila napatunayan. Kung ano yung mga sinagot ni Wamil nung una, yun lang din ang sinasagot nitong atin na ito. Pag tinanong mo, at the end of the day, bottom line, sa dami ng mga tanong ni Kapunan, if you ask this witness, meron na ba kayong pruweba that all of this money or at least portion ng pera na ito ay napunta kay VP Sara? Wala po. Wala pong ganun. Hindi po yun ang trabaho namin. Masasabi mo ba na itong tao na ito ay hindi totoong tao? Hindi rin po namin trabaho na alamin kung sino yung tao na yan. Kasi lahat naman gumagamit ng alias. So wala. Kita nyo. Si Wamil tinanong ni Ejercito. Sabi ni Ejercito, sa tingin mo ba ang Vice Presidente ay nagkamal ng pera o yung pera ay may napunta ba sa bulsa ng ating Vice Presidente? Chris VAUSA, salamat sa iyo. May napunta ba doon sa VP? Anong sagot ni Wamil? Wala po. Wala po kaming pruweba, wala po kaming hawak na ebidensya na magpapatunay na may pera na ninakaw si Inday Sara. Pero meron pa po silang mga hindi pa naliliquidate sa amin. Yun po ang pinag-uusapan natin ngayon. Naliliquidate, hindi pa naliliquidate. Ibig sabihin ongoing pa yung proseso. Within the time frame pa. Bakit nyo na kasi dinala dito sa Bakit nyo kasi dinala dito sa impeachment? Ayan tuloy, na-expose kayo na sa tinagal-tagal ng pagbubuo ninyo ng mga ikakaso kay Inday Sara, after how many years of gigil, how many years of preparing, putyang lumalabas, wala pala talaga kayong mga ebidensya. Bukod sa wala kayong ebidensya,
Mga wala pa kayong mga kwenta. O kaya ayan mga bossing, pakinggan natin etong statement, pakinggan natin lahat ng mga statement noong mga magagaling na mga abogado na talagang sumusubaybay dito kasi marami silang mga napipick up na hindi natin napipick up eh. Tsaka itong mga ito sanay sila sa takbo ng korte. So nakikita nitong mga ito kung ano yung mga pagkukulang, ano yung style nitong mga ano na to. Ano style nitong mga hudas na ito kung paano sila pumopropaganda. Ito pasok. Stating all the names and the last names. Hindi lang yun. Alam mo, marami siya mga snide remarks. Meron siya mga dagdag na mga, may Superman pa siya, meron pa siyang salad. Alam mo, mahilig itong paporma pa. Kung ako ang presiding officer, kinontempt ko na matagal yan. Kung pakulong mo muna yan, saka na, pag himas-masa sa kanya, balik sa akin. Dapat ganun eh. Wala eh, itong kaibigan mo, talagang malapit ko na ilagay sa sandwich. Palaman. Bakit gusto naman niya maging patas lang? Jesus Maria, hindi patas eh. Hindi ba? It only shows his ignorance or his bias. Live po niya napanood ang isinagawa ng impeachment trial dito sa Senado. Kasama po natin ang dating Chief Presidential Counsel ng Duterte Administration, wala iba kundi Attorney Salvador Panalo. Attorney, ano pong masasabi niyo? What is your assessment? Ano bang napatunayan ng prosecution sa ginawang direct examination doon sa State Auditor? Nakatulog yata ako eh. Hindi, alam mo. Inantok na si Panelo. Itong mga abogado na ito, kahit ganito kapangit, itong nangyayaring mga hearing na ito, itong mga abogado na ito, trabaho nila yan eh. So, kailangan talaga nilang uminom ng maraming kape para mapanood to dahil baka may matutunan sila. But it's turning out to be wala eh. Wala ka talagang matututunan. Wala. Sabi ko nga sa'yo, miski naman ako eh. Gusto kong malaman kung si Inday Sara, magnanakaw ba talaga siya? Bakit? Kasi tatakbo siya sa 2028 eh. So, ito na rin yung pagkakataon natin para makilala si Inday Sara. So, sa mga nangyayari ngayon, Day 1, Day 2, Day 3, Day 7, tas ngayon Day 14. So, suma total, halos 2 linggo na yung 2 linggo na. 14 days yung kanyang impeachment. Hindi pa nila nasisira si Inday Sara sa taong bayan. Mas lalo pang lumalakas yung paghanga ng taong bayan sa kanya. Bakit? Imagine, ang ingay nitong mga congressman sa kanilang mga press con. Si Redon, si Garin, si De Lima, si Jokno, kung ano-ano yung kanilang mga pinagsasasabi sa mga press con nila. Pero hanggang ngayon, wala pa rin naman silang ipinakikita dito sa hearing na kahit ako, i-consider ko na, oo nga no. Inday, dapat sagutin mo yan. Wala eh. Kasi ako, naghahanap din ako. Kaya ako nga pinagtsatsagaan to na panoorin. Kasi naghahanap din ako ng baka meron nga talaga. Naghahanap din ako na baka may punto naman to kasi bakit nila pinipili trabahuin si Inday. Kung tatanggalin ko lang yung yung aking bias na dahil gusto ko si Inday maging presidente at galit ako sa mga pangit na ito. Tatanggalin ko yon, pinapanood ko, sabi ko, baka sige nga pakinggan ko nga to. Ano yung sinasabi nila? Merry Grace Piatos. Alam ko na yan eh. Winidraw yung pera sa Land Bank. Paano magkakaroon ng Merry Grace Piatos kung hindi nila i-withdraw yung pera? So it doesn't make sense. Tinanggap ni ganito yung pera. By natural, siya yung Special Disbursement Officer. So siya ang tatanggap ng pera. Itong mga resibo na ito, 3,000 resibo, mga acknowledgement receipt, mga ibang pangalan. Alam ko na yun kasi kaya talagang kailangan gumamit ka ng mga alias, lalong-lalo na kung information ang binibili mo sa isang tao. Yung pera ginamit sa Christmas party. Yung pera ginamit pambili ng mga lamesa, upuan, computer. Yung pera ginamit sa ganito. O tatanungin kita, Miss Witness. Ayon sa memorandum circular, ito bang pera na ito bang kanilang paggastos ng pera ay naaayon sa memorandum circular eklat-eklat? Ang sagot ni ate, hindi po. Hindi naaayon yung kanilang paggastos sa pera. So, ginastos yung pera, hindi ninakaw. Anong problema natin? Kung ginastos naman pala yung pera para sa function ng kanilang opisina, anong problema natin? So hindi naman pala magnanakaw. So yung sinasabi ninyong Inday Lustay, Inday magnanakaw, hindi naman pala totoo. Cooking alaan, si Robasking nagdrama na naman. Pabayaan mo yan si Rapi Tulpo. Walang laman ang utak niyan eh. Nabudol, X9L, mabuhay sa'yo. Nabudol ka, no? Maraming salamat sa inyo. Pupunta kayong dalawa sa langit. Magkasama kayo. Magsama na kayo. Huwag na kayo maghiwalay ng sasakyan, ha? Pupunta kayo sa langit ngayon. So, tanggap ng OVP na, tama, tanggap ng OVP na na-receive nila yung pera. Tanggap din ng prosecution na ginastos yung pera. So, kung ginastos yung pera, ibig sabihin, hindi ninakaw yung pera. Yung flood control. May pera sa flood control. Nasaan yung flood control? Wala. Nasaan yung pera? Wala din. Putang ina niyan.
Mabuti pa si Inday kasi may pera, winidraw, nasa kanila yung pera, ginastos nila. Saan? Sa pagbibigay ng award, sa pagbili ng mga kagamitan ng kanilang opisina kung saan man, basta pasok sa kanilang function. Good evening, Lizzie, dyan sa Canada. So doon pa lang tapos na eh. Doon pa lang tapos na. Hindi ninakaw yung pera, ginastos. Pasok ba doon sa memorandum circular? Hindi. Pero debatable yan. Debatable yan. Kasi yung kanilang pagbabasa patungkol doon sa memorandum circular, masyadong literal. Merong legal na paraan ng pagbabasa niyan at kadalasan ginagamitan niya ng common sense. Oo, kaya dahil batas yung kanilang pinagtatalunan, sabi ko, tama, sabi mo, mali, kailangan desisyonan ng Supreme Court whether sinong nagsasabi sa kanila ng totoo. So, ang ibig sabihin, there is nothing impeachable dito kasi nga, hindi pa tapos yung proseso. Nandoon pa sa proseso na nagtatalo-talo pa sila. Pasok pa yung OVP doon sa period na dapat sila sumasagot doon sa mga memo na pinadala ng COA sa kanila. And I quote, etong pera na hinawakan nila, hindi nila ibinulsa katulad ng mga congressman sa MOOE nila at mga congressman sa mga komisyon nila sa mga proyekto ng flood control. Kasi si Inday may resibong pinakikita. Pero yung proyekto ng isang congressman sa lugar na ito, putsang inang yan, walang poste. Walang graba, walang buhangin. Multo. So sino dapat iniimbestigahan natin? Yung nagli-liquidate ng kanyang ginastos o yung mga hindi nagli-liquidate ng kanilang mga ninakaw? Yan ang katanungan dyan. Punto ko, hindi ko maintindihan. Kasi kung ako ang abogado, papadismiss ko kagad yung Article 1. Why? Kasi nga, di ba, paulit-ulit ko na sinasabi. Sabi ninyo, preliminary. Sabi nyo, Dapat dismiss na yon yung Article 1. O dahil final yung finding nyo na may irregularity. Eh kung hindi pa pala final, why are we all here discussing and prosecuting Article 1 when there is no basis at? Wala kasing final decision pa yung COA. Exactly. So anong idinidemanda mo sa Vice President? diba, wala pang final na decision ang COA. At kung magkaroon man ng final na decision ng COA, appealable pa po yan. Pwede pang i-appeal sa korte, meron pang Supreme Court. So ganun po kahaba yung proseso na yan. Kaya nga, kung ang usapan dito, Notice of Disallowance, etong si Gwen Garcia ng Cebu, gobernador, ang kanyang Notice of Disallowance by the billions. Billion ang kanyang Notice of Disallowance. Nakasuhan na si Gwen Garcia. Natalo na nga lang siya sa eleksyon, hindi pa natin siya nasisingil doon. Hindi pa siya nakakasuhan, hindi pa siya napaplander. Ang dami pang mga ahensya ng gobyerno may mga Notice of Disallowance. Yung opisina nilang ni Bongbong Marcos, billions yung Notice of Disallowance niya. Na-impeach ba si Bongbong? May niliquidate ba si Bongbong? Di ba? Yun ang tanong. Kasi at least si Inday, maliit yung confidential funds, meron siyang nililiquidate, meaning ginastos niya yung pera. Ang problema, yung nagbigay ka ng confidential funds, tapos wala ka nakikita na accomplishment report ni walang reimbursement, yan. Tanungin ninyo kung cleared ba ang Malacanang pagdating sa kanilang confidential funds. Tanungin nyo, yung taga-Igpao, kayo ba sa Igpao? Sino pa ba ang mga iniimbestigahan nyo? Malamang si Inday Sara lang. Kasi kung iniimbestigahan din namin yung opisina ni Bongbong Marcos, kasi kung iniimbestigahan nila yung opisina ni Bongbong Marcos at maayos si Bongbong Marcos mag-liquidate, sana ginagamit nilang basihan how the president is liquidating and how the VP is liquidating. Nakita mo si BBM mag-liquidate, detalyado. From the last centimo. Nakita mo si VP mag-liquidate, yan, yung mga pangalan, puros kabulastugan. Ganun sana. Ang problema, wala na maibangga itong COA sa mga ginagawa ni Inday. Kasi ang sinasabi ni Inday, tama yung ginagawa ko. Ang sinasabi ng COA, mali yung ginagawa mo. Pag hiningi ni Inday, paano mo sasabihin mali yung ginagawa ko? Magpakita ka nga, kunin mo nga yung report ni Bongbong. Tingnan nga natin kung paano siya mag-liquidate para ikumpara ko kung paano ako mag-liquidate kung sino magaling sa amin dalawa. Hindi nila ipapakita yun. Kasi wala man nililiquidate si Bongbong eh. Ano nililiquidate ni Bongbong? Wala nga nagawa si Bongbong sa bayang Pilipinas eh. Di ba nabudol? Wala naman palang final na irregularity. Kasi ayon sa inyo, ang finding nyo, non-compliant. So if it's not compliant, subject to review. Yung decision nyo, kasi nasabi nyo yung preliminary. Para sa depensa, compliant kami.
Pero pinagpipilitan, hindi, kasi ang interpretasyon nila, hindi kasama yun. O ang interpretasyon ng depensa, hindi naman kailangan eh. So madali sabi, yung issue yun, tatalakayin pa yan. Kaya nga may review. Pupunta ka sa commissioner on audit. Pag nanalo ka doon, nanalo prosecution, tatakbo ka naman sa taas. Kung sa madali sabi, bakit tayo nagbibista? Dapat itong Article 1, i-dismiss na yan. So dapat hintayin muna natin yung final Exactly. decision ng COA dito sa lahat ng Kasi lumalabas, nag-appeal na pala eh. Yes. Oh, Nakabinbin pa. sinasabi niya pa nga, under evaluation. Yes. Oh, tapos kaya paulit-ulit, hindi final. Eh, what are we doing here? And she even said naging compliant. Huh? The witness also stated na Oh, compliant. so ito yung sinasabi natin. Sa tingin ba ninyo may impeach si Inday Sara? Hindi. Why? Because yung subject dito sa impeachment na ito is still in process. Under appeal. Initial pa lang. Wala pang final decision. Ni BIR, hindi mapaamin, hindi umaamin na nagnakaw si VP Sara. Back to work. From Vallejo, California. Uy, mabuhay ka na budol ah. Oh, yun mga bossing. So wala. Itong Article 1, basura. Yung isa, yung grave threats, betrayal of public trust, at yung inciting to sedition, basura na din yun. Wala nang kwenta. Wala ka kwenta-kwenta, conditional eh. Malinaw. O so yung dalawa, bulok. Ay, paano yung mga susunod? Putangin na yan. Sigurado, bulok din yung mga susunod. Paano mo may impeach si Inday Sara dito? Chris V.A. USA. You're a great man po. O syempre. Yung DepEd, but open for na pwedeng i-reopen daw ulit yung ginawa nilang auditing kung may basis daw po. Oh, it only shows na talaga hindi final. You get the point? Hindi pinabalidate mo lang yung sinasabi ko. And the style of the prosecution. No, mabuti binigit mo yun. Nabubwisit ako sa kanya. Acknowledgement receipt, stating all the names and the last names. Hindi lang yun. Alam mo, marami siya mga snide remarks. Meron siya mga dagdag na mga, may Superman pa siya, meron pa siyang salad. Alam mo, mahilig kong paporma pa. Kung ako ang presiding officer, Diba? Puro paporma si Kapunan eh. Pag kapangit ka, mahilig ka magkolorete. Kapag pangit ang mukha mo, mahilig ka magkolorete. O, kapag bukbuk ang mukha mo, mahilig kang maglagay ng mga concealer. O, kapag kayo mag-asawa, wala kayong makain, mahilig kayo magtsuktsakan, gano'n. Kumbaga, dahil for the lack of yung matibay na ebidensya, for the lack of talagang maididiin mo si Inday Sara, ginagawa na lang ni Kapunan, ginagawa na niyang katatawanan. Kung ano-ano yung kanyang mga side remarks. Meron siyang Superman, meron siyang ganito, meron siyang ganyan, manonood pa siya ng ganito. Wala naman kaming pake. Kapunan, kahit nga uminom ka ng ano ngayon eh. Kahit uminom ka ngayon ng jealousy, yung mga basag na jealousy dyan sa bahay ninyo, lunukin mo. Wala nga kaming pakialam eh. Di ba Jubilee 2026 sa USA? Congratulations Jubilee ah. Mapupunta ka sa langit dahil dyan sa ginawa mong yan. So ang dami niyang mga remarks kasi nga mahina yung mga ebidensya nila. She's compensating yung mga bagay-bagay na ganito, pinabubulaklak niya, binabagalan nila para mas matagal pa yung diskusyon nila Emma De Castro dyan sa London. Salamat sa iyo. Para mas humaba pa ng humaba yung mga diskusyon nila at baka sakali may mapiga pa sila. Ang hirap kapag kayong gata. Pag yung gata, pinipiga mo pa, putsang ina, nabilad na sa araw yan, pinipiga mo pa. Wala nang lalabas na katas dyan. Pinipilit nilang katasan etong mga taga-kuha, sila mismo sumasablay mismo sa kanilang presenting ng evidence at saka ng witness. Nabibisto sila eh. Imagine ninyo kung si POA na yung nagpapakita ng ebidensya. Imagine ninyo kung yung depensa na yung nagpapakita ng kanilang mga ebidensya patungkol sa mga issues na ito. Patay kayo. Diba? Puro sound bites lang eh. Sabi ni Bright Naria, totoo naman. Puro sound bites lang ginagawa ng pangit na yan eh. Dahil pangit siya, magpapaganda siya. Dahil wala siyang ebidensya, magsasalita siya ng kung ano-ano doon, nakakagati ng taong bayan. Pero hindi naman yun ang tatatak sa isip ng taong bayan eh. Ang tatatak sa isip ng taong bayan, may ninakaw ba si Inday? Wala. Kinantem ko na matagal yan. Kung pakulong mo muna yan, saka na, pag himas mo sa kanya, balik sa akin. Dapat ganun eh. Wala eh, itong kaibigan mo, talagang malapit ko na ilagay sa sandwich. Palaman. Bakit gusto naman niya maging patas lang? Jesus Maria, hindi patas eh. Hindi ba? It only shows his ignorance or his bias. Either or. Kasi you have been emphasizing for this past few days ng impeachment trial court na walang finality. The non-basis of this article, wala eh. Yeah. Kasi you will only sue if you have a final decision of irregularity on a government agency. Kasi, as far as they're concerned, pinal na to sa atin.
meron review eh. But my question is, Attorney Sal, with that in mind, yung pinopoint mo, and pipinayagan na magkaroon ng impeachment for that article po, at present ang mga acknowledgement receipt, at pinapakita dun sa public, ano bang gusto nilang ipakita sa public na magkaroon ng trial by publicity with only showing all Ayun these nga. receipts na wala pa namang kayo Yun eh. Sinisiraan nila itong si BP Sara na non-compliant. Kaya siya, kung ano-ano, paninira lang talaga ang ginagawa. Kayo na nga nagsasabi na hindi pa kayo sigurado kung yung finding nyo i-affirm mo, hindi. Bakit yung nilalabas siya? But with the buong araw na to na nagsalita at direct examine ni Attorney Kapunan, yung state auditor, napatunayan ba niya na nagkaroon ng misuse ng confidential funds ang Vice President, ang parehong office ng OVP at ng Department of Education? Wala nga eh. Kasi nga, babalik ulit tayo doon. Hindi nga pinal yung finding mo eh. So ano bang ginagawa pa natin? Kailangan ipinal nyo muna saka kayo magdemanda. So walang basis at all yung mga sinabi Wala. niya that the possibility na nagkaroon ng misuse or personal. Yun ang sinasabi nila, may misuse. But sila rin ang nagsasabi, pero hindi pa final ito aming sinasabing misuse. Bakit mo sinisiraan si Vice Presidente? May technicality din kasi sinabi din sa first earlier report, di ba? Na? Presenting dun sa summary po ng report po na present kanina na nagkaroon sila ng disbursement ng ganitong date, hindi pa nare-release yung confidential funds. Dun sa first So sila kumuha ng pera ng Ay, yun nga tinatanong ng Kaya dinedisallow doon ng COA. ibig sabihin, naggastos muna tapos parang reimbursement. Ibig sabihin kayo mamaya atraso eh. Dahil nag-a-advance pa itong mga nagtatrabaho para sa Kanina natanong yun eh. Kasi pwede ba yun, sabi nila, pwede ba yun ma'am na yung confidential funds na yung pera, pwede bang parang gamitin as reimbursement? Halimbawa ako, nag-advance na ako kasi nangyayari daw talaga yan. Marami na kami nakausap ng mga politiko, mga ahensya ng gobyerno. Paano ko masasabi na nangyayari yan? Eto, tinan ninyo. Si Pangulong Duterte, nung panahon ni Pangulong Duterte, pumunta siya sa airport. Bumisita siya sa airport. Dahil mahal na mahal ni Pangulong Duterte, yung mga OFW, bumisita siya sa airport. Nakita niya yung mga nasa airport. Na yung mga tao nakaupo sa lapag. Nakaupo sa lapag, kasama niya si Art Togade. Sabi niya, ano yun? Bakit nakaupo sa lapag yung mga yan? Mga OFW, bakit? Kasi yung mga OFW, ayaw nilang gusto nila maaga sila nandoon. Yung iba kasi galing pang probinsya eh. So, instead, napunta sila dito, tapos mag-hotel sila, ang ginagawa na lang nila, pumupunta sila ng mas maaga. Halimbawa, ang flight nila, Biyernes ng gabi. Huwebes ng gabi, nasa airport na yan. Nag-aantay na yan sila ng flight nila. Kasi, kaysa mag-hotel sila, matulog sila sa hotel, mag-check out sila ng umaga, tapos pumunta sila ng airport, gumastos pa sila. Ang laki-laki ng, ang liit-liit na nga ng sweldo nila, gagastos pa sila. So, para hindi sila malit, ganun ginagawa nila. As early as madaling araw ng Biyernes or gabi pa lang ng Biyernes, nasa airport na sila. Kasama nila yung mga anak nila doon, kayakap nila, na iniyakap na lang nila yung mga bata hanggang sa kinaumagahan na umalis sila. Ganon kahirap ang sitwasyon ng mga OFW natin. Federico Estacio, salamat sa iyo dyan sa Dubai ha. Iyakap na nila yun hanggang umalis sila. Kasi kaysa mag-hotel sila, magastos. Papakain na lang nila yung mga bata sa Jollibee, tapos stay na sila doon. Hanggang sa umalis sila. Nakita ni Pangulong Duterte yung sitwasyon ng mga OFW natin na kumpulan tapos nakaupo sa lapag kahit nagalit si Pangulong Duterte. Sabi niya kay Art Togade, si Art Togade ang Department of Transportation secretary. Maghanap kayo ng totoo dito ng lugar. Maglagay kayo ng mga upuan. Hindi pwede na yung mga Pilipino nakaupo sa kasalampak sa lapag. Maglagay kayo, maghanap kayo. Kung wala kayong mahanapan na pwesto, nagre-renta lang sa atin yan Jollibee. Tinuro niyan Jollibee, nagre-renta lang sa atin yan Jollibee. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yung Jollibee dyan, palitan mo ng mga upuan. Wala akong pakialam kung anong restaurant yan. Gibayin niyo yan, lagyan nyo ng mga upuan para may maupuan itong mga kababayan natin. Mas importante yung kababayan natin kaysa yung kita ng airport dyan sa hayop na Jollibee na yan. Ganon si Pangulong Duterte noon. Anong ginawa ni Anong ginawa ni Art Togade? Mayaman man si Art Togade. Siyempre, kaya mo bang gawin ng mabilis yun? Dadaan ka sa procurement, magbibidding pa. Anong ginawa ni Art Togade? Gamit yung personal na pera niya dahil inutos ni Pangulo at yung utos ni Pangulo na yun talagang batas. Bumili na si Art Togade galing sa pera niya, galing sa sarili niyang pera. Nagpa-deliver siya ng mga upuan doon para may maupuan yung mga Pilipino. Anong gagawin ni Art Togade doon? I-reimburse niya yun sa budget ng kanyang opisina. Pwede yun eh. Nangyayari yun. Pera mo naman yun eh. Pera naman ng opisina mo. Yung budget na yan. So, kung nag-advance ka, dapat lang bayaran ka. So ang sinasabi dito ni Panelo, may utang pa nga ang gobyerno eh. Sa Office of the Vice President, imaginein mo, ang Office of the Vice President, meron na silang ginastos, nag-release na sila ng pera kahit na hindi pa nila nakukuha yung actual na pera na para doon. Anong tawag doon? Going the extra mile yun. Magaling yun, napakaganda nun.
Oh, parang ikaw. Halimbawa, pinabili kita ng ulam. Oh, sabi ko bumili ka ng pang 1 kilong sinigang mamaya Pero hindi pa ako nagbigay ng pera. Oh, kasi dinidiskarte ko pa yung pera Wini-withdraw ko pa Kaya lang, beksa ka, pumunta ka na ng palengke, bumili ka na ng pang 1 kilong sinigang. Niluto mo na yung sinigang, kakain na. Yung dapat na magbibigay siya ng pamalengke, nagulat. Oh, saan ka kumuha ng pera? Hindi pa kita binibigyan. Hindi, inabunuhan ko na muna. Bayaran mo na lang ako. Di ba? So dapat magpapasalamat ka. Uy, salamat Salamat. Napakahusay mo. Hindi pa ako nagbibigay ng pera sa'yo, iniluto mo na yung pagkain. Napakabait mo talagang tao. O, di lumalabas, according dito sa mga kwento nila Kapunan, napakahusay ng opisina ni Inday Sara. Wala pa yung pera, nag-aabono na sila. O, anong masama dun? Anong masama dun? Di ba? Bobo pala kayo Tapos tuloy, kaya nung mag-liquidate sobra. Is it anomalous? Ano? Maanomalya ba yung ganun? Hindi anomaly yun. It only nga shows na these people are spending their own money. That's why they're asking for reimbursement kasi ang bagal nyo magpalabas ng pera. Sinagot na yan ni Inday Sara One time, sabi ni Inday Sara, pumunta ako sa isang eskwelahan. Pagpunta ko dun sa may eskwelahan, sabi niya, may nakita akong bata, nagtitinda ng mga t-shirt. O, ang ginawa ko, sabi ko dun sa assistant ko, Hoy, bilhin mo tong lahat ng t-shirt nitong bata na to. Yung kung ano man yung tinitinda niya, bilhin mo. O, so anong ginawa nung kasama ni Inday Sara na taga-opisina niya? Gamit yung sarili niyang pera, binili yung paninda ng bata. O, ngayon, sabi ni Inday Sara ngayon, nung nagkita sila sa opisina, Oy, magkano yung inabunuhan mo nung nandudun tayo sa may eskwelahan? O, i-reimburse ko na sa'yo. May resibo ba yon? May resibo yon? Walang resibo yun. Kasi, nagtitinda yung pulubi, binili. Ginamit ni Inday Sara yung pera ng opisina niya pambili nung paninda nung isang pulube para makatulong. Ano resibo nun? So, maling paggastos na yun, ganun. Tumulong ka na sa kapwa mo, mali pa rin. So, dahil si Inday Sara, tinulungan niya yung isang dukha na bata na yun at pinasaya niya yung araw na yun, inubos niya yung paninda nun. Dahil wala yun sa memorandum circular, ipakukulong natin si Inday Sara. Ganun ba yun? Buti sana kung nakalagay dyan, yung pera ginamit sa pampagawa ng mansyon niya. Yung pera ginamit, pinambili niya ng helicopter para meron siyang pampasyal dyan sa Glorieta. Buti sana kung doon ginamit yung pera. Ginamit yung pera doon sa function ng opisina, nag-abono pa nga. Yung mga ganyan, inibigyan ng award dyan. Kupal talaga kayo. Wala kayong mga utak. Tapos, nagpalabas na nga kayo ng pera, sasabihin niyo pa, irregular yung ginagawa namin. Compliant naman kami. You keep on insisting na non-compliant. And yet, you're suing us for something which is not final. Ano ba yan? So, what do you think ang dapat gawin ng defense? I will not tell them what to do, but if I were a lawyer and there is an impeachment trial involving the same facts on Article 1, I will move for a dismissal of the case of that Article 1. Right away. Or, if I were the presiding officer, I will call the attention of my colleagues. Why are we doing this? Walang basis ng article, i-dismiss natin to. Di ba? And selfish. O di, gusto nyo, i-file nyo after. Di ba? Otherwise, you're wasting our time. Kasi tingnan mo, Hana, what can you get with asking about 5 witnesses testifying on something that they found irregular, which is not yet final? Kasi as far as they're concerned, it's irregular. But paano kung yung commission on audit will not... Alam nyo, tama yung sinasabi nyo dito sa comment section. Imaginein mo, ang hinahabol natin yung 70,000 ni Mary Grace Piatos, yung 100,000 ni ganito, ni Patty Tim, ni Andilim, pero 25 million per day ang ginagastos natin dito sa impeachment na ito na wala tayong napapatunayan, wala tayong naipapakita, pare-parehas na istorya, kung ano yung istorya sa Kongreso, yun pa din. We're spending too much sa isang bagay na nagastos naman sa function. Within the function and mandate ng opisina, ginastos niya yung pera, putsang ina, hinahanapan nyo ng butas. Samantalang, bilyon-bilyon ang gagastosin natin dito sa hearing na ito. Putsang ina niyan. Kung yung pera na ginastos nyo dyan sa hearing, pinantutulong na lang natin sa mga nasalanta ng baha, di sana may napuntahan pang tama. Mantakin mo, sana pupunta yung 25 million na gastusin sa aircon ng mga putang inang mga demonyo na ito. Sanay naman kayo sa init nag-i-aircon pa kayo. Sa impyerno kayo mapupunta, walang aircon doon. Dapat dyan sa Senado, hindi na kayo nag-i-aircon. Dapat nga dyan, putya, may mga dapat inuulingan pa nga kayo dyan. Yung mga dingding dyan, dapat lagyan ng mga nagbabagang mga bato yan para masanay na kayo. Kasi pupunta man kayo sa impyerno. Para at least ngayon pa lang, hindi na kayo mag-a-adjust.
Oh, kung mainitan man kayo ngayon, at least alam nyo na yung feeling sa impyerno. Nag-e-aircon kayo dyan sa Senado. Ang sasarap pa ng kinakain ninyo. May mga lounge pa kayo, libre merienda, agahan, tanghalian. Libre kayo lahat. Samantalang yung mga kababayan natin, pucha yan, sira-sira yung mga gamit sa baha. Oh, dapat doon natin nilalagay yung mga pera na yan. Hindi dyan eh. Kung ako rin ang kung ako din ang impeachment court, yun ang sasabihin ko eh. Alam ninyo, ilang araw pa to eh. Ilang araw pa to. Tatagal pa to ng 90 days. So, nakaka 14 days na tayo. Pwede ba i-postpone na lang natin to? Magbato-batopik na lang kayo. Kaysa gastusin natin to sa ganyang yung pera, sa ganyan, itulong na lang natin sa mga kababayan natin na salanta. Okay lang ba yun? O kung gaganunin ko yung mga yan eh. Oh, kayo, prosecution, okay lang ba sa inyo yun? O kasi ganun din naman eh, 50-50 rin naman kayo ngayon eh. O mag-toss coin na lang kayo. Kung nanalo, o di si Baksinday, ganun. Eh kung manalo sila, di tapos na to. Para yung pera, hindi na natin gastusin. I-gastusin na lang natin sa mga makabulang bagay kaysa ipambayad namin ng kuryente, sa inyong mga hayop kayo naka-aircon dito, mga pagkain ninyong sandamukal, yung mga napakarami, pati mga entourage nyo, mga driver nyo, pinapalamon namin dito. Mga bodyguard nyo, pinapalamon namin dito. Diba? O, dapat ganyan na lang yan eh. O, dapat nga to, ano na lang to eh. Trial from home na to. Hindi na dapat to, nagta-trial pa dyan sa Senado. Dapat to, Zoom meeting na lang to eh. Agree with you, or the court will not agree with you, o di wala. Di nagsayang lang tayo ng oras. And money. Ang money, lahat siya, pati waste of time. O kaya tuloy, nakakatulog-tuloy ako sa board ako. But I have to be here because I really have to monitor it. Nice way to monitor. You're monitoring it Oo nga. live. Kahit na foul weather, nandito tayo. Diba? But with your expectation, kasi yung mga succeeding witnesses is come from the Department of Education, Office of the Vice President, yung mga minimension na kanina ng mga officers na mismo nag-liquidate. Parang lalabas hostile witness yun. Really? O kasi sila yung sila yung mismong nag-disburse, di ba? Sila di man yung accountable. At saka nayayamot akong pakinggan yung sinasabi ng testigo na accountable officer ay si Vice Presidente. Nakakalimutan nila under the joint circular, there are 2 accountable officers. Pero hindi end yung dalawang sabay. Kasi nakalagay doon or. Not and or. Kung sino may hawak at sino nag-implement ng pera, siya ang dapat na accountable. Yun ang ibig sabihin nun, ha? Yung accountable officer, ang ginamit na salita doon sa batas, or. Hindi end. Kasi kung end yung ginamit, automatic, si Inday Sara at saka yung SDO. Okay? Pero kung or yung ginamit, kung sino sa dalawang yun, yung may hawak ng pera, kung sino sa dalawang yun, yung nag-distribute at gumagamit ng pera, yun yung dapat subject ng na yan, ng mga notice of disallowance, ng mga AOM. Yun. Yung simpleng and at or, hindi maintindihan nitong mga bobo na mga nasa kampo ng prosecution. Pucha, ano pang silbi nitong hearing na ito? Or po yung ginamit, the head of agency or the SDO. Hindi sinabing ang liable is the head of the agency and the SDO, Senior Disbursement Officer. Or ang nakalagay. So kung or ang nakalagay, si SDO yun, hindi si Inday Sara. Klaro yun klaro. Para pagka tinanong kayo ng mga kapitbahay yung mga bobo, yung mga kapitbahay yung mga kala mo mga abogado elementary lang tinapos. Ayan, meron kayong sasabihin sa kanila. Naintindihan nyo ba ibig sabihin ng end at or? Nakalagay sa memorandum circular or, hindi end. So ibig sabihin kapag or, either dun sa dalawa na yon, either yung isa o yung isa. Or, ang problema, kung sino yung nakapangalan at sino yung opisyal na nag-distribute ng pera, siya yung dapat kasuhan. Hindi yung head. Kasi kung gagamitin nga natin yung idea na yan kay Bongbong Marcos, itong lahat ng mga pagnanakaw na nangyayari ngayon, dapat kinukulong na natin si Bongbong. Bakit? Kasi siya ang head of state. So ang lahat ng gagawin ng kanyang mga ahensya at lahat ng mga mangyayari sa bayan natin, whether good or bad, it falls under the yung tawag dito, yung responsibilities of the president. Ano sinabi ng Malacanang? Ay, ang flood control na yan, kasalanan yan ng Department of Public Works and Highways. Nung sinabi ni Martin Romualdez na si Bongbong nasa executive yan. Executive branch, hindi pwedeng Congress. Executive ang pumipirma. Anong sabi ng executive? Ang executive, marami yan. Hindi ibig sabihin ng executive, si Pangulong Bongbong lang yan. Di ba si Clara nagsabi nun? Pag sinabi mong executive, nandiyan dyan ang DBM, nandiyan dyan ang DPWH, nandiyan dyan ang ganito, nandiyan dyan ang ganyan. So, hindi lang Pangulo ang executive. Kung ganun naman pala, kung sa Pangulo,
Pag nagnakaw ang DPWH na siya yung direktang amo ng mga taga DPWH, hindi siya damay. Kapag kayong DBM nagpadala ng pera ng hindi alam ng presidente, si DBM lang may kasalanan, ganun. Kung ganun ang ginagawa ninyo kay Pangulo, dapat dito kay Inday Sara, ganun din. Or. Kaya nga, sabi na hindi, kasi pumirma si Vice Presidente. Pumirma siya sa programa. Ito ang program. Okay na sa akin to. Sige, implement nyo. Ikaw ang pay, ikaw ang hawak ng pera. Patupad mo na yan. O, so, hindi si Vice Presidente ang accountable. Ikaw. Under that joint circular. So kahit na doon mo palabasin, talagang hindi guilty si Inday Sara doon sa demanda nilang na may irregularity ng pag-disperse ng pondo. Yan ang maliwanag eh. And last is what is your message sa mga nanonood ngayon? What are the things Filipinos who are having this kind of thoughts na may because of the irregularity, because of the acknowledgement disease, and doon pa lang na maging basis nila that the Vice President is. Nakikita ng tao, sa tingin ko kasi umiikot ako, di ba? Galing lang ako sa Cebu, tapos umaraw ko doon. Para pareho sinasabi nila, bakit ba nag-i-impeachment tayo? Wala naman silang ebidensya. Tapos yung prosecution, wala nang ginawa, kundi Manila, kahit na hindi dapat sasabihin. Meron siyang mga sinasabing mga scam. Ngayon naman, may Superman, may salad. Ano ba yan? Sabi niya, marami nang ayaw manood eh. Siguro pag nag-survey, tingnan natin kung may nanonood. Di ba? Marami nang ayaw manood. At isa na tayo dun. Kaya nga ang inaabangan na lang natin is yung mga reaksyon patungkol sa ano na yun. Patungkol sa mga ano na yan, patungkol sa mga issue. Ito, pakinggan naman natin. Itong si Neil Abayon, magaling din to mag-discuss patungkol dito sa Day 14 of impeachment. Pakinggan natin anong kanyang observation. Po tayo na impeachment trial ni VP Sara Duterte at isa po sa interesting na nangyari today ay yung alleged na pag-Indian daw po ng defense sa prosecution according to Attorney Kapunan. So nagsimula po yun dun sa pag-insist ni Attorney Kapunan na mag-stipulate yung defense regarding certain pieces of evidence at ayaw naman po pumayag ng defense. So ang next sinabi ni Attorney Kapunan ay gamitin na lang daw nila yung documents na. So after those exchanges po kasi nagkaroon sila ng mga misunderstanding at umabot nga dun sa alleged pag-Indian ng defense. So explain ko po sa inyo kung ano ba talaga yung stipulate, ano yung mga legal implications yan, and whether or not kailangan po ba talaga yung gawin ng parties para mapabilis yung kaso. And then yung next po na interesting na nangyari today ay natapos din po yung pag-direct examination sa second witness ng prosecution, which is si COA Officer Del Campo. So may mga interesting din pong development kay second witness, which is like yung isa na may ibang purpose daw po according sa findings niya na hindi naman daw for confidential or intelligence purpose yung pinagamitan. So explain ko din po kung ano yung mga possible legal implications sa mga ganung scenario and kung ano po yung posibleng epekto din nitong testimony or yung direct testimony ni witness Del Campo since tapos na po yung direct examination ng prosecution. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan mga Kasimor, at bago pa tayo magsimula ay gusto ko lang po kayo kamustahin. Hopefully you are all okay po and you are all safe and dry kasi alam ko naman po diba na laban pa rin po tayo kasi ganun po talaga ang ating situation or status as mga Pilipino na nakatira dito sa ating bansa, diba? So despite the difficulties ay laban pa rin po tayo. Like ako, explain pa rin po ako na explain sa mga legal issues para hopefully po maintindihan ninyong lahat. Okay, and kayo pong lahat na nanonood ay dapat din po gawin niyo yung role niyo at talagang manood po kayo ng mabuti. Yung part na to na napakita ko sa inyo ngayon. So makita niyo naman po yung timestamp 16 minutes, 10:09 AM at this is the YouTube account po of the Senate of the Philippines and impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte, August 11, 2026. So dito po nagmanifestation una si Attorney Kapunan at sinabi niya inindian daw sila ng defense kasi according to her dinirect daw ng court na mag-set ng date last week yung both parties para sa pag-review ng mga pieces of evidence na umaabot in the thousands. Pero kinorek naman po yun ni Presiding Officer Escudero eventually dun sa ruling niya na hindi naman daw Indian yung nangyari kasi wala pa namang actual date agreed upon yung parties as to dun nga sa pag-check. So therefore, pag wala pang date, wala pa pong Indianan daw na pwede mangyari. Yun yung point doon ni P.O. Escudero. And then yung counter lang po ng defense doon ay hindi naman daw nila o-objectan kung magpakita lang ng summary yung prosecution in relation dun sa thousands of evidence na gagamitin ng prosecution. So ang position po ng defense, allowed naman po yun under the 2019 Revised Rules on Evidence, which is itong Rule 130, Section 7. So kita nyo naman po diba Rule 130, Rules of Admissibility, and then Section 7. So ito po yan. So summaries when the contents of documents, records, so on and so forth are voluminous and cannot be examined in court without great loss of time. And the fact sought to be established is only the general result of the whole. The contents of such evidence may be presented in the form of a chart, summary, or calculation. The original shall be available for examination or copying or both by the adverse party at a reasonable time. The court may order that they be produced in court. So makita nyo naman po na pag sobrang dami nga po yung mga ebidensya na kailangan gamitin ng isang party, tapos yung kailangan lang naman doon is the general result. Di na miyaw, salamat. Mabuti na lang may nakaalala pa kay Boss Dada. Maraming salamat. Meron naman tayong isang kababayan na makakapunta sa langit. Mabuhay ka. Of the whole, allowed po yun na yung summary lang. So yun yung sinabi ng defense na ganun na lang gawin ng prosecution at hindi nila o-objectan yun. Yung naging next issue naman po doon ay ang gusto ni Attorney Kapunan ay hindi na objectan yung isa-isang evidence pag ipa-admit yung summary lang, which is hindi naman pumayag po yung defense kasi according to the defense ay right nila yung to confront or to cross-examine yung actual evidence pag time na nila mag-cross-examine and of course to object then once the formal offer of evidence, once mangyari na po yung formal offer of evidence. So anyway, to make the long story short kasi baka po naguguluhan kayo, hindi naman po talaga mandatory na mag-stipulate yung parties sa mga certain facts of the case or certain evidence kasi ang
legal definition po ng stipulate means mag-formally agree upon yung parties, diba? So when you agree, that is voluntarily given yung consent. So hindi po dapat via mga intimidation tactics. And then hindi rin naman po pwede sisihin ng prosecution yung defense na dahil daw dun sa actions ng defense ay it will result to the wastage of time of the court kung nag-stipulate na sana mas mapabilis. Kasi at the end of the day, it is subject nga po to agreement of the parties, meaning dapat mag-consent, diba? Freely given dapat yun. And yung isa pa po, hindi rin pwede sisihin ng prosecution na ayaw ipagamit ng defense yung evidence nila kasi evidence po nila yun, diba? And at the end of the day, may kanya-kanya naman pong duty yung lawyers from both parties na palakasin yung kaso nila. So kung sa tingin ng defense, mas lalakas yung kaso nila kung hindi sila magpahiram ng evidence, edi prerogative po nila yun at hindi dapat sila i-intimidate or pilitin ng kabilang panig. So anyway po, yan ang talaga yung main issue. Pwede naman sana ito mapa-expedite kung dumiretso na lang sa summary kasi according to the defense, hindi naman nila objectan kung magpa-present na lang ng summary yung prosecution. Yung naging issue lang po talaga dito, kung akong tatanungin ninyo, the way kasi i-portray ngayon nila Attorney Kapunan ay parang kasalanan pa ng defense. Pero I'm just clarifying and explaining na hindi po yung kasalanan ng defense kasi yun nga po, kanya-kanyang legal strategy talaga yan and it is the duty of bawat lawyer na palakasin yung kaso nila at hindi yung kaso po ng kalaban nila. Ganun po talaga yan in cases. Okay? And then kung titingnan din naman po ninyo yung ruling dito ni Ayun na, sa mga hindi nakakaintindi bakit nag-aaway sila tungkol dun sa stipulation ha. Ang gusto nito ni Kapunan na ito si Kapunan na mukhang mukhang sanggol na matanda. Ang gusto nito yung kampo ni Inday pumayag na lang dun sa mga ebidensyang pinakikita nila na parang hindi na yan sisilipin. Hindi na natin yan ipagkukumpara. Papayag na sila kagad. Pwede ba yun? Yan or sine? Pwede ba naman yun? Di ba hindi? Paghirapan natin. Okay lang, may time kami. Trabaho ng trabaho ng prosecution na ipakita yung mga ebidensya. Bakit ako mag-agree sa ebidensya mo? Gusto ko munang malaman kung yung ebidensya mo saan magaling yan. Galing ba yan sa Galing ba yan sa puwet ng nanay mo? Kailangan ko malaman saan galing yan. So, gusto ko muna malaman, gusto ko munang i-review. Hindi na, wag nyo nang i-review. Stipulate na kayo, hindi kami pwedeng ganun. Siyempre, putsangin na ninyo, hindi kailangan, kailangan yung shoot ball tayo. Titingnan namin, baka mamaya peke yan puro pa naman kayo mga sinungaling. Kaya sinasabi nito ni Kapunan, di yung sa inyo na lang gamitin natin. Ulol! Tanginan nyo, ba't yung gagamitin nyo yung sa amin? Di gamitin nyo sa inyo. Kailangan nyo ng patunayan na yung mga ebidensya na hawak nyo, authentic yan at katulad yan nung nasa amin. Hindi natin pwedeng gamitin yung sa amin. Ba't natin gagamitin yung sa amin? Pinaghirapan namin to. Gago ka ba? Kayo maghirap. To save some time para mabilis tayo, hindi. Ginusto nyo yan Gusto nyo magmadali. Tapos, putsangin na, pa-impeachment kayo. Gusto nyo pala magmadali. Kung sana, pinabayaan natin yung COA na umandar yung away ng COA at saka OVP dyan patungkol sa confidential funds yan. Sana hindi tayo nasasayang oras natin. Kayo nagsampa-sampa ng demanda rito sa impeachment Sa impeachment court. Tapos magmamadali kayo, hindi. Patagalin natin. Sayangin pa natin pera ng taong bayan. Inang yan, hindi namin kayo tutulungan kasi pag nag-stipulate itong kampo ni Inday Sara, parang tinulungan nila yung kalaban na okay yung mga ebidensya nyo, ipresenta nyo na. Nek-nek nyo, patunayan nyo na okay yung ebidensya nyo, tapos saka tayo maglaban-laban ng ebidensya, ganon. Ina nyo. Pinalalabas nito ni Kapunan na parang kasalanan netong kabila yung hindi pag-stipulate. Kung ayaw kong i-stipulate, wala kang magagawa. Nasa batas yun Hindi naman automatic ang pag-stipulate Yung pag-stipulate is katulad yun. Pangalan niyan, tawag dito, si POA, yung pagdating doon sa land bank, yung dalawang taga-land bank. Pinapakita yung mga cheque, yung mga, na na-withdraw yung pera. Sabi ni POA, stipulate na namin yan. Wala na tayong pag-uusapan yan. Totoo naman na may pera, may cheque, at winidraw yung pera na yan Wala naman dinideny doon Kaya nga hindi na sila nag-cross-examination doon sa dalawang babae na yun kasi sinabi lang ng dalawang babae na yun na winidraw yung pera. Wala naman dinideny si Inday Sara na winidraw yung pera. Di naman sinabi ni Inday. Ano sinabi nyo? Wala naman kayong perang binigay sa akin Ano sinabi si Inday na ganun? So yun yung sinasabi natin na pag-stipulate. Na hindi yan mandatory na parang kasalanan ng depensa. Yun ang depensa, yun ang strategy nila. Wala kayong pakialam. Sa strategy namin. May strategy kayo, di gawin nyo. May strategy rin kami at isa to sa mga strategy namin. Ulul kayo. Kailangan nyo munang patunayan na competent yung witness ninyo. Pag competent yung witness ninyo, hindi nyo na kailangan ng stipulation from us. Basta competent yung witness nyo, mapapatunayan na may kasalanan kami. Kung hindi competent yung witness ninyo, di lahat ng mga ebidensya na may hawak kayo ngayon, bulok lahat yan. Ganun yon. Presiding Officer Escudero, ang sinabi na lang niya to avoid the issue ay mag-submit na lang yung both parties ng copies ng kanya-kanyang evidence at issue kasi wala pa rin copy daw po yung impeachment trial court nung thousands of evidence or documents na yun kasi hindi na-submit during pre-trial. So impeachment court na lang basically yung mag-verify most likely yung mangyayari po niyan. Okay, and then after po ng mga bangayan ng dalawang counsel for the parties ay nag-continue na yung direct examination kay COA Officer Del Campo. So quick backstory lang po, si Officer Del Campo nga yung nag-handle na nung actual notice of disallowance case against VP Sara Duterte kasi again si Attorney Wamil po hanggang sa notice of suspension lang. Okay, so ngayon ang next question. Maraming salamat kay Dalia Dalit. Mabuhay ka dun sa Canada. Good morning, Boss Dada, watching from Edmonton. Shout out sa family ko sa Taguig and Ozamis. Mabuhay yung mga kapamilya ni Dalia Dalit dyan sa Taguig at saka sa Ozamis
Ito na lang po talaga, after ng direct examination kay COA Officer Del Campo, napalakas po ba ng prosecution yung kaso nila? Meaning, napakita na ba talaga nila yung elements ng allegation nila na misuse of confidential funds? Okay, time out lang muna mga Kasimar. Gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully you can like this video po, mag-subscribe sa YouTube channel. Ito ngayon, hindi pa rin po talaga napapakita yung actual misuse ng COA witness because number one, yung COA naman po ay, or itong mga COA officers ito or itong mga witnesses po nila from COA ay limited lang naman po yung competency, ano yung personal knowledge nila, which Ang ganda nung sinabi ni attorney dito Limited yung competency. Kaya ngayon sinasabi nung abogado ni Inday Sara na maliit na babae. Kailangan niyo patunayan na competent yung inyong testigo. Sinasabi din nila ba yun? Limited competency. Ibig sabihin wala silang limitado yung kanilang pwedeng patunayan dito. Hanggang saan lang yung kanilang pwedeng patunayan. Ang pwede lang patunayan nitong mga taga-COA na ito is yung notice of disallowance, yung AOM, at saka yung claim nila na hindi proper yung disbursement. Hindi proper yung liquidation. Hanggang dun lang. As to mapaprove ba nila or pwede ba natin silang gamitin as witness na magsasabi na si Inday Sara ay may ninakaw sa pera ng taong bayan? Malabo. Wala. Yun yung sinasabing limitado yung kanilang competency. Pag sinabi mong competent witness ito, ibig sabihin mapoprove ng witness na ito na si Inday Sara ay nagnakaw ng pera ng taong bayan. But if you are a limited ang competency mo bilang isang testigo, mayroon kang hangganan. May dead end ka. So, itong prosecution, ang pinag-uusapan dito, misuse. Misuse Doon pa lang sa misuse, hindi na sila nagkakaintindihan. Sinabi ng OVP, we are not misusing the money or we did not misuse the money. Sabi ng mga prosecutor, may misuse. Walang pinag-uusapan dito na stolen. Gets? Walang stolen. Ang pinag-uusapan dito with the limited competency of this witness is the misuse. Okay? Hindi yung stolen. Misuse. Yung stolen, wala. May ninakaw, wala. Anong pinag-uusapan? Yung maling paggamit. Ginamit. Inulit-ulit na natin Ginamit po yung pera. Ginamit yung pera sa mga functions ng opisina. Kuha. Anong sinasabi ng makakaliwa? Anong sinasabi ng makabayad? Anong sinasabi ng mga vlogger? Magnanakaw si Inday. Sino may sabi? Kung magnanakaw talaga si Inday, day 1 pa lang, napatunayan nyo na magnanakaw siya. Up to now, after 14 days, dito pa rin tayo sa misuse. Wala pa tayo sa stolen. Ay nako. So yun. Limited competency ng COA official. Limited competency meaning merong hangganan yung kanilang testimonya at hanggang dun lang yung kaya nilang patunayan. Wala silang pwedeng lagpasan pa dun. is related nga lang po dun sa COA for auditing purposes. Kasi yung trabaho naman po ng COA ay mag-audit lang po talaga yan ng public funds na ginagamit po ng mga government offices natin. At hindi naman sila to determine whether or not may criminal liability po ba talaga yung mga parties. Kaya nga po kung makikita natin dun sa joint circular. Kaya limited competency kasi wala silang capacity para ma-distinguish whether merong krimen na ginanap or may krimen na nilabag or mayroong krimen na ginawa itong opisina ni VP Sara. Yun. So 14 days after, wala pa din. Wala pa din silang napapatunayan patungkol dito sa Mary Grace Piatos sa pinagsasabi nila. Tinanong nila ang COA si Mary Grace Piatos, masama ba yan? Nakalagay ba sa memorandum, bawal gamitin yung alias? Wala po. Wala naman. Wala namang sinasabi. Ba't hindi nyo man lang tinanong? Mary Grace Piatos, may ganyan bang tao? Malay ko. Sa tingin ko, alias yan. Oo, pero hindi ko man trabaho yun. Nahanapin, nasan yung tao na yan? Ang trabaho ko lang is tumanggap ng mga dokumento na talagang natanggap ng kung sino mang Poncio Pilato yung budget na kinuha mula sa gobyerno. Ganun yun. Hanggang dun lang sila.
sa Section 8 dun sa Confidential Funds Joint Circular, ang nakalagay lang doon, pag hindi nag-liquidate yung government agency, magkakaroon ng presumption of personal use or misuse at pwede na yun siya gamitin for the filing of the subsequent criminal cases. So yung main issue talaga ng prosecution dito, kung puro COA witnesses yung ipepresent nila, ang competency lang po ay hanggang doon nga lang sa auditing at hindi mapapakita yung actual elements of criminal misuse po of public funds. Yun yung assessment ko lang. And yun nga po, di ba, yung in-explain ni Presiding Officer Escudero nung question niya si Attorney Wamil, yung first witness ng Section 8 is for criminal filing purposes. Yun yung understanding ko po dun sa part na yun. And then pangalawa po, yung gusto ipakita dito ng prosecution ay yung ibang pinagamitan ni VP Sara ay hindi naman daw for confidential or intelligence purposes. So pag ganun, syempre maging conclusion po nila yan ay may misuse na. Pero ang dilemma lang po sa ganung legal theory, again, yung COA po is not competent to testify as to that. Kasi limited nga lang sila dun sa auditing practice or sa auditing function nila as a COA. And kung tatandaan din po natin sa mga COA cases, yung pinakadulo po talaga niyan after ma-finalize yung notice of disallowance all the way sa Supreme Court, ang main liability po niyan is civil liability lang, which is for restitution, yung para ibalik yung pera. Diba? So again, take note, civil liability yung main liability po ng mga notice of disallowance. And in COA, Kuha Yan yung pinapaliwanag natin kanina. Notice of disallowance, civil liability lang. Walang criminal liability. Ano yung civil liability? Susoli mo lang yung pera. Restitution. Susoli mo lang yung pera, yun lang. Walang krimen na wala kang hindi ka masisintensyan, hindi ka makukulong, isusoli mo lang yung pera. Kasi ganito yan eh. Yung pera hindi ninakaw eh. Yung pera, mali yung paggamit. Mali yung paggamit. Nagkamali ako. Sorry. O, kung nagkamali ka, alam ka na, ipakulong kita. Hindi mo naman ninakaw yung pera. Hindi mo ninakaw yung pera. Ba't kita ipakukulong? O, ang gagawin mo, soli mo yung pera. Eh, paano yan? Paano ko isusoli? Eh, hindi ko na mababawi yun sa mga pinagbibigyan ko. O, problema mo na yan. Problema mo yan. Kasi pag di mo sinoli yan, eh, doon ka magkakaproblema. Baka makulong ka. No. So, kaya abonuhan mo yan, kaya kunin mo yan sa pitakan ng nanay mo, tatay mo, kapitbahay mo. Wala kaming pake, kasi isoli mo yung pera. Mali yung paggamit mo. O kaya kung gusto mo, bawiin mo lahat yung mga ano yun. Bawiin mo lahat yung mga pinagbibigay mo na yun kasi mali yung ano mo, yung paggamit mo. Kung bumili ka ng mga maleta, bumili ka ng mga lamesa, isoli mo. Okay, benta mo ng kalahati para hindi masyado malaki yung iabono mo. Yun lang, hanggang doon. Walang sinabi doon na makukulong ka. Walang ganun. cases nga din po, like what I have explained previously dun sa Madera case, meron ding good faith defense. Meaning, kahit na hindi nasunod yung auditing standard or iba yung napaggamitan ng pondo, pero kung mapakita naman nung respondent na may good faith siya sa paggamit ng pondo niya, ay posible pa rin walang civil liability na mag-attach. Pero posible pa rin sabihin ng Supreme Court na final na may notice of disallowance po talagang nangyari. At yun nga po yung nangyari dun sa Madera case, may notice of disallowance talaga na dineclare ng court na final yun siya, pero walang restitution na pinagawa kasi may good faith na defense. And then yung next question na lang po dyan, kung ginamit ba yung public fund for a different purpose, hindi ba yun siya malversation, hindi ba siya criminal malversation? So yung masasabi ko lang po at present based on this witness na pinapresent, again, COA officer kasi ito siya, so limited nga po yung competency niya or yung personal knowledge niya dun sa auditing functions ng COA because yung COA is not for criminal liability purposes. Ang trabaho nga lang po nila ay mag-audit, tapos mag-attach yung presumptions, magre-recommend lang sila ng filing of criminal cases kasi ibang department po or ibang government office yung mag-handle na ng criminal prosecution for mga alleged na nag-violate ng mga COA auditing practice at tingin ng COA na may corruption din po talagang nangyari. And kaya po natin masasabi din na hindi talaga competent yung COA to testify whether or not may criminal act bang nangyari talaga is because in criminal cases po kasi beyond reasonable doubt po yung kailangan na evidentiary threshold niyan, which is hindi naman po ganun yung requirement para sa mga COA cases such as a notice of disallowance. Ang kailangan lang yan na mapakita ng COA ay hindi nasunod yung auditing standards or auditing requirements na naka-provide sa joint circular. Kung hindi na comply yun, therefore you can be subjected to a notice of disallowance. Pero hindi po porket na subject ka to a notice of disallowance means na prove na beyond reasonable doubt yung possible criminal liability ng isang respondent. Because again, the COA is limited lang po for a very specific purpose which is to audit po yung public funds. So overall po ang masasabi ko lang kung ako po ang tatanungin ninyo, yung professional assessment ko po ay may mga may mga hurdles pa na kailangan ma-overcome yung prosecution para mapakita yung actual misuse. Kasi kung tatandaan din po natin, di ba, yung legal definition ng betrayal of public trust, one of the examples po niyan ay yung tyrannical abuse. So dapat makorelate din ng prosecution dito paano yung isang action na could only result to a civil liability of restitution, paano yun siya, yung ganung liability lang could amount to tyrannical abuse of power. Di ba? Plus a mere fact, pag COA cases nga lang po yung magiging pinaka-argument nila ay may good faith defense pa. So overall po makita natin, madami-dami rin po talaga mga possible arguments or defenses yung defense. Pero kung based lang po sa evidence so far, kung ano lang yung mga na-present ng prosecution, ay tingin ko po madami pang kailangan ayusin po yung prosecution para mas mapalakas pa yung case sila. Oh, support. So yun yung ibig sabihin ni Nila Bayon. Support. Support, walang tibay na maaasahan, walang sustansya. Puros propaganda. Oh, paano na yan? Oh, paano na yan kung ganyan? Eh di nga. Oh, ganon. Yari kayo ngayon. Oh, ito. Ito, magaling din to. Si Respicio, dahil dating auditor to. Ito yung mga kasi laging nanonood. Huwag kayong magsasawa na pinapakita natin tong balita na ito. Para at least, kapag meron mga kasamahan kayo, katulad niya, mga kasamahan nyo sa opisina. Oh, ba't hindi ma-impeach si Inday?
Di ba? Pag tinanong kayo ng ganun, alam nyo kung ano yung mga isasagot ninyo. Kasi naririnig nyo dito. Kasi karamihan ng mga tao ngayon, lalo na yung mga mangmang, nanonood dyan sa mainstream media. Ngayon, kayo na nakakapanood dito, kayo yung extension ng aming mga boses. Pag may mga nagtanong sa inyo, ano ba dito, may nagtanong sa akin sa comment, sinasagot ko. Pero yung mga nagtatanong sa inyo, wala na akong control doon. So kaya tayo nag-uusap-usap dito, kaya tayo nagkukwentuhan dito, kaya natin pinag-uusapan to para pagdating nung panahon, araw, bukas, makalawa, meron tanga na Pilipino na lumapit sa'yo at nagtanong tungkol dito sa impeachment dahil alam na pro Sara ka. Alam mo yung mga isasagot mo. Diba? Alam mo yung mga isasagot mo. Oo, alam mo kaya ako pagka may namimita ko ng mga tao, tapos very opinionated sila patungkol sa nangyayari. Very opinionated sila. Si Inday, di may impeach yan kasi ganito, ganyan. Alam mo, natutuwa ako. Bakit? Kasi parang kahit papaano, feeling ko, part ako, no, kung bakit nagkaroon ng ganong klase ng knowledge yung tao na yon. Feeling ko, part tayo nung nung kaalaman nung tao na yon. Kasi nanonood siya sa atin. O ngayon, kung meron naman akong, halimbawa, meron akong kaibigan na dilawan, magtatanong siya, maipapaliwanag ko sa kanya ngayon ng maayos. Baka sakali maliwanagan siya, madagdagan tayo. Ganun. So, sasabihin niyo paulit-ulit naman, Boss Dada kung ano yung mga sinasabi mo dati, yun din yung mga sinasabi mo ngayon Ganun din ang kalaban. Ang propaganda ng kalaban, paulit-ulit hanggang paniwalaan mo. So kung hindi natin i-counter yung paulit-ulit nila na paninira kay Inday Sara, ng paulit-ulit na pagtatanggol, kahit pare-parehas lang naman yung pagtatanggol natin kay VP Sara, pare-parehas lang naman yung yung ating mga binibigkas dito. Kung hindi natin gagawin yung ginagawa nila, matatalo tayo. O si Inday Sara, kalaunan, sa 10 ulit na narinig nila kay Trillanes na magnanakaw si Inday, maniniwala na sila. Bakit? Kasi walang ibang nagsasalita Si Trillanes lang nagsasabi na magnanakaw si Inday. Wanabet, salamat. Pang melatonin. Uy, sarap niyan para makatulog. Oo, iwasan na magpuyat. Your health is wealth. Ganun talaga. Kailangan ko kayong pasayahin Kaya ako nagpupuyat dahil sa inyo. Kaya salamat sa inyong mga pakulay dyan Mabuhay kayo. Ask ko lang po, Boss Dada, sino ba kulang ng lawyers? Kulang ang lawyer nila Inday Sara. Konti man lang sila. Sinasabi nila, di ba, ang dami nila. Konti lang sila kumpara sa prosecution. May budget yung prosecution ng Congress Kumpara naman kay Inday, pera ni Inday yung pinambabayad dyan sa mga abogado dyan, di pera ng Office of the Vice President. Samantalang itong prosecution na to, pera ng taong bayan pinambabayad sa mga hayop na yan. Hindi, sino magfa-finance sa mga yan? Sino magbabayad kay Kapunan? Sino magbabayad sa mga abogado nila? Congress. Congress ang ang complainant 'Di ba? Congress ang sponsor ng impeachment So Congress ang nagbabayad sa talent fee ng lahat ng mga nandiyan. Samantalang dito kay Inday, sarili niyang pera. Gumagastos sa si Inday sa kanyang pagpunta-punta sa kanyang tatay Pera niya sarili ginagamit doon. Gumagamit pa siya rito. Kaya sa totoo lang, ang pera ni Inday limited. Hindi katulad ng mga hayop na yan, may mga maleta yan So ganun yun mga bossing kahit paulit-ulit ito kasi labanan natin yung paulit-ulit na paninira kay Inday Sara, paulit-ulit na pagpopropaganda nitong mga makakaliwa na ang galing ng prosecution, ang galing ni Kapunan, ang galing ni ganito. I-expose natin sila dito. Kung araw-araw sila nagpopropaganda na nananalo sila, araw-araw din nating ipamumuka sa kanila na hindi nila tayo nakukumbinse. Ganun yun. Pakinggan natin yung sasabihin dito ni Respicio, mali daw yung witness, yung kanyang pag-iintindi sa batas. Kung hindi naman lawyer, etong babaeng mataba na ito, talagang hindi niya may interpret ng maayos yung batas. Sa pagpresenta, tahayag po ng witness. Hinihintay ko pa rin hanggang ngayon yung connection kay VP Sara Duterte. Isang question lang po ang tinanong ni Prosecutor Lorna Kapunan kanina na idinadawit, na gusto niyang with the purpose na idawit si VP Sara Duterte. Ang tanong po ay, may pagkakasala po ba dito si VP Sara Duterte? Ang sabi ng witness, oo. Ano po ang iyong basehan? Dahil po nag-approve siya ng mga plano at ng mga dokumento ng mga report na isinapit sa kanya. Pero yun po bang sinasabi ng batas? Misrepresentation po ang sinabi ng witness na porket ikaw ay nag-approve ng mga plano at pumirma ng mga general reports ay sangkot ka na. Ikaw na ang liable. Hindi po. Ang sabi po ng Section 103 ng PD 1445, ang person na responsible doon sa mga nawawalang pera ay yung taong directly na may hawak, directly responsible, directly accountable doon sa salapi, at nakalagay din po sa parehong batas at nakalagay na rin sa circular ng COA na ang accountable officer ay yung tao na naghahawak ng pera or permitted na humawak ng pera. Yun po ang malinaw na sinasabi ng batas. Bakit nila pinipilit na yung head of agency ang may kasalanan? Wala namang ganun na definition yung circular at wala ring definition yung PD 1445 or any law for that matter. At kung titingnan natin, meron na pong nakatalaga ng special disbursing officer. Hindi mo po pwedeng sabihin na sabay na accountable officer yung special disbursing officer at saka yung head of agency. Kasi po nakalagay doon sa circular ng COA, head of agency or special disbursing officer. Kung meron na pong special disbursing officer, hindi na po pwedeng yung head of agency pa. Yun po yung special disbursing officer. Yung interpretation po na ito ay mas consistent po sa Section 104 ng PD 1445. Dahil po ang
liability lang ng head of agency kapag merong ibang tao na accountable officer ay to exercise diligence of a good father of a family. So in other words, dapat magpakita ng ebidensya itong COA auditor na hindi nag-exercise ng required diligence si VP Sara Duterte. Sa ganong area, hindi siya nag-testify, hindi niya ipinakita na nag-fail si VP Sara Duterte na mag-exercise ng due diligence. Sana nag-layout siya ng standard, anong mga checks ang dapat niyang gawin. At ano yung mga nakaligtaan na checks na hindi niya ginawa, which gave way doon sa pagkakawala ng pera kung totoo mang nangyari yung bagay na yun. And paulit-ulit siyang bumabalik doon sa provision 8.3 ng circular na sinasabi na accountable officer daw si VP Sara Duterte, therefore may prima facie evidence na ninakaw niya yung pera. Madam, number one, hindi siya yung accountable officer, and secondly, yung prima facie na sinasabi mo is less than the more than substantial evidence required diyan sa impeachment trial. So kapag hindi ka nag-present ng other evidence pa, ay hindi mo talaga maidadawit si VP Sara Duterte. Dito tayo, Attorney Harold, sa pag-amin na mula sa AOM mula sa Audit Observation Memorandum, hindi na dumaan ang notice of suspension at diretso na sa notice of disallowance agad ang auditor po nito. Ito ba'y makatarungan po ba? Ito ba'y dumadaan sa due process? Kasi parang ang paliwanag nila, dahil meron Ayan, ang galing ni Chis Escudero dyan sa parte na yan, mga bossing. Palakpakan natin si Chis Escudero. Galing niya dyan. Tinanong niya yan sabi niya. So, hindi na dumaan si VP Sara doon sa proseso na kailangan niyang magpaliwanag. Nag-issue na kagad kayo ng ganito, nag-issue na kagad kayo ng ganyan. Bakit ganun? Opo, umamin. So, ibig sabihin, si Inday Sara, hindi siya nagkaroon ng due process. Kasi, yung sinasabi ni Jesus Escudero na, so, pagka nag-issue ka ng ganito, dapat magpaliwanag muna siya. Pag nakapagpaliwanag siya, at hindi okay yung paliwanag niya, nireject niya yung paliwanag niya, saka kayo mag-i-issue ng ganito. Ganon. So, ang nangyari, nag-issue sila ng ganito, hindi pa nagpapaliwanag si Inday Sara, nag-issue na sila nung panibago. Kaya yun yung sabi ni Jesus Escudero, nag-issue na kayo ng notice of disallowance. Hindi pa siya hindi pa siya nagsumasagot doon sa AOM nyo. Nag-issue na kayo ng notice of disallowance. Hindi ba ang proseso dapat sumagot muna siya sa AOM bago siya ma-issuehan ng notice of disallowance? Di ba, Lynn Albano? Salamat sa'yo. So si Chis Escudero ang nakabisto niyan. Kaya palakpakan natin si Chis. Apakahusay ni Chis dito. Namin silang napahiya rito. lang pag-amin, nakitaan nila ng irregularity, illegal daw, hindi daw tama, improper, violation daw sa Joint Memorandum Circular ng COA at DBM, ay diretso na sa notice of disallowance, Attorney. Hindi ko alam kung ano ang basehan ng auditor kung bakit niya diniretso doon sa notice of disallowance agad. Kasi ang naalala ko kaninang sinabi niya was, kasi daw po yung Special Disbursing Officer ay nagsalita na somewhere na instruct daw ni VP Sara Duterte na ibigay yung pera to someone. Yun daw yung basehan niya. Well, kailangan, I don't know kung first-hand knowledge yun, I don't know kung personal knowledge yun, pero sa mga ibang question kanina was, yung mga knowledge niya about sa statement ng mga Special Disbursing Officer was just being a spectator doon sa mga proceedings na nangyari doon sa House of Representatives. Now, the question is, kapag hindi siya part ng official auditing process, hindi documented, at nakuha mo lamang sa third sources yung mga basihan mo para tumalon ng isang step doon sa customary or hard na requirement ng circular, I don't think yun na isang valid na basihan para lagpasan yung mga bagay na yun. Joseph Guchila. Salamat sa'yo. I'm not really sure about sa requirement ng circular kung pwedeng tumalon sa notice of disallowance kagad from Audit Observation Memorandum. Pero I think on the virtue of fairness, I think mag-stick ka dapat sa custom na kung ang expectation is kailangan mo nang dumaan sa isang step bago ka pumunta sa isang step, dapat meron ka dapat valid na basehan para tumalon. And yung valid na basehan mo yun is dapat base siya doon sa audit process mo mismo at hindi base sa hearsay o base sa naririnig mo lamang na galing sa ibang avenue at hindi part ng official performance ng duties mo. Kumbaga, sariling sikap nila, kung meron silang ganung information, sila mismo ang mag-confirm bilang auditor at hindi yung nanonood, nakikinig lang sila during sa House sa hearing yun. Kung di ako nagkakamali na doon may pag-amin dahil sinumpaan daw yun, yun na agad yung kanilang magiging desisyon. Hindi na sila nagkusa o nagsarili sila na imbestiga at idaan sa tamang proseso, Attorney. Tama po ba? Pwede po, baka pwede nga ring afterthought lang din yun eh. Kaya nga po importante sa mga audit yung mga documentation. Kasi yung documentation po yun yung basehan ng senior mo, ng manager mo, head of agency, ng firm ninyo, ng higher, ng courts eventually, kung ginawa mo ng tama yung trabaho mo. Ngayon sinasabi niya lang siguro sa testimonya na yun ang basehan niya. Pero nung ginawa mo yung decision na yan, naka-document ba yan? Kasi po kapag ako yung korte, kung ako yung supervisor mo at hindi mo dinocument yan, iniisip ko nagpapalusot ko lang yan. Afterthought mo lang yan kaya ka tumalon. Pero kung wala kang justification kung bakit ka tumalon nung una, hindi ako maniniwala sa iyo. Dahil po talaga practice sa ayaw na ayaw kong maging CPA kaya hindi ako naging CPA ng matagalan eh. 3 taon lang po ako naging CPA eh. Kasi po talaga ang daming documentation na required, which is okay lang naman na required ang documentation kasi yun yung basehan ng liability ng maraming tao. Pero po kung wala ka talagang documentation na maayos habang ginagawa mo yung field duty mo, hindi ako talaga maniniwala sa iyo. Baka afterthought mo lang yan. At natanong din siya kasi yun nga, hindi nga siya nahinga ng paliwanag. Bakit ganun? Kung nangyari man yun na diniretso na lang ang pagbigay ng pondo, hindi siya nabigyan ng pagkakataon para magpaliwanag, diretso ng notice of disallowance. At yung notice of disallowance hanggang sa kasalukay, saklaw pa pala noong 6 months, Attorney. So wala pa talagang yung parang pinaka-pinal yung nababanggitin kanina ni Attorney Attorney Harold.
which is tama yung sinabi ni Attorney Sal kanina, which is nagpapakita ng tendency talaga ng prosecution na ito. Even yung naunang article. Kahit yung naunang article, hindi papasa yung grave threat at inciting to sedition sa korte. And ito ring audit nila, baka hindi nga rin pumasa ito, hindi pa final, baka hindi rin pumasa sa korte, hindi rin pumasa sa commission. Ngayon nag-a-appeal sila. Bakit natin pinag-uusapan dito? Di hamak na mas malaki yung required proof and amount of evidence na required para ma-impeach mo si VP Sara Duterte. Doon nga hindi pa naging final, doon nga hindi pumapasa. Bakit yung ipinipilit dito? Kaya hindi ko rin masisi si Prosecutor Lorna Kapunan kung nagre-resort na lang siya sa innuendos kasi nahihirapan siyang mag-prove eh. Every time makabanggit siya ng tao. Yun. Innuendos. Extracurricular statements. Oo. Gumagamit na lang siya ng mga ganun. Para na siyang payaso. Nag-e-entertain na lang siya. Kasi nga, wala silang ebidensya. Iko-compensate mo for the lack of evidence and lack of merit doon sa pa-joke-joke, doon sa pa-super-superman, pa-salad-salad, tawag dito? Manonood pa ako ng ganito, manonood pa ako ng ganyan. Nilalagay na lang niya sa gano'n tapos yung mga, kaya pala, ang dilim. Kaya may mga ganun siya eh. Marami siyang mga side comments kasi nga kailangan ma-compensate eh. Kailangan nilang kailangan pumutok yung mga mga pangalan nila eh. Kasi wala silang ebidensya kasi hindi kung ako attack mode ako. Pag attack mode ka, panoorin niyo si Michael Jordan. Si Michael Jordan, pagka nagbabasketball yan, nakikita mo ba yan na kung ano-ano pa ginagawa, nagsasayaw habang nagdi-dribble? Hindi. Si Michael Jordan, pag nag-dribble yan, dribble, tira. Dribble, diretso, dadakdakan ka. Atake na siya kagad, atake. O pag nakita niya yung kahinaan mo, aatakihin niya kagad yung kahinaan mo. Hindi ka na niya paglalaruan, aatakihin ka na niya kagad. Yung ibang mga player, kaya hindi sumisikat, puta mas marami pa yung dribble kaysa sa tira. Dribble. Focus over, in between. Tapos, nandoon pa rin naman yung depensa sa harapan nila. Hindi pa rin nila ma-shoot yung bola. Yun ang problema. Hindi nila ma-shoot yung bola, kaya dribble na lang sila. Ganun na lang ginagawa nila, pinagaganda na lang nila yung itsura. Pero pag tinignan mo talaga, tambak naman sila sa kalaban. Ganun. Yun yung pinakamagandang paghahambing dito sa ginagawa ni Kapunan na dahil wala silang ebidensya, mahina, laos na sila, yung tao hindi na interesado, kaya kung ano-ano na lang ginagawa niyang patawa. Hindi naman siya nakakatawa. Mukha naman siyang Biyernes Santo. Mukha naman siyang undas. Innuendo, may connection parati. Wala ka namang proof na connection. Kapag sinabi mong address, innuendo parati na yung address na yun, yung place kung saan distribute. Malay mo, address lang yun ng tao, hindi po ba? So, kailangan nyo, Madam Prosecutors, kailangan nyo po talaga magbigay ng ebidensya. Wala na po tayo doon. Salamat kay Lynn Albano, kay Joseph, kay Chris B, USA. I have to walk my puppy. Sige, ilakad mo, baka maano yan. Ilakad mo yung puppy mo, baka sa ma-empache yan. natin doon sa House of Representatives. Hindi po pwedeng ulitin nyo lang yung ginawa nyo doon and then ngayon mag-innuendo na lang kayo ng innuendo kung ano-anong Superman ang kino-comment ninyo. Tinitake advantage nyo yung leniency ni Presiding Officer Chis Escudero and then nakikita rin actually natin dito na tinotolerate rin sila ng defense kasi rinerespeto ni Council Mike Poa, ni Council Christine kanina yung kasi po si Lorna Kapunan medyo may edad na po at kagalang-galang siya na abogado sa Pilipinas. Salata naman po na tinotolerate siya. Kahit hindi na proper yung pananalita niya sa witness at sa ibang mga participant ng proceedings, hindi na siya pinapagalitan ng Presiding Officer at hindi na rin po nag-o-object yung kalaban. Pero sinasagat niya po kasi ang daming conclusion of law, ang daming conclusion of fact. Lahat po, ang dami pong pwedeng i-object kanina pero pinagbibigyan lang po kasi po siguro dahil magalang tayo sa mga matatanda. Opo, bago lang si Partner Jade, ang laging kinukot din kanina is ito nga 8.3 ng Joint Memorandum Circular Attorney, no? Kung saan kung failure na makapag-liquidate nga dito, tinuturing na prima facie evidence. Pero nakakot dito yung Antonio Martinez versus People of the Philippines and the Sandigan Bayan. May similarity ba o malayo dito po sa kaso ni Vice President Sara Duterte, itong kaso po ni Martinez po, which is parang nabigyan din ito ng punto last week ni Senator Chis Escudero, Attorney? Malayo yung kaso din ng Martinez. Kung pag-aaralan mo yung Martinez na case, merong isang nag-acting mayor. Tapos nabigyan siya ng pera. Siya mismo yung humawak ng pera. Tapos kinasuhan siya ng malversation, ninakaw niya daw yung pera. Ngayon po, nag-motion to quash siya sa court. Kasi po ang basis ng motion to quash is given yung mga allegations, tas tama yun, hindi pa rin siya sufficient na mag-constitute ng crime. Ngayon po, doon sa nangyari doon sa acting mayor na yun, ang ginawa niya is nag-demand yung treasurer na mag-liquidate. Pero hindi niya pinansin eh. Binigyan ka ng pera, nag-demand yung treasurer na mag-liquidate, pero dinedma lang niya. So yun po ang sabi ng Supreme Court. Dinedma mo eh. Kung hindi ka nag-liquidate, may prima facie case ka na ninakaw mo. Therefore, yung malversation, yung elements ay prima facie given. Therefore, yung motion to quash na ang threshold lang na required is yung prima facie ay hindi pwedeng pagbigyan kasi merong presumptive case laban sa iyo. Pero hindi yung nag-decide ng merits. Pero dinala nila diyan sa COA circular kasi president po siya para style po yan ng mga government agency para magkangipin yung kanilang mga circular para matakot yung mga kanilang ino-audit. Pero dapat po kapag i-apply yan ng mga auditor, dapat alam talaga nila yung origin na case. Kaya po ang wording diyan ay kaya nga nung tinanong si Wamil patungkol diyan sa kaso na yan, yung jurisprudence na yan. Hindi niya alam. Doon naka-angkla yung kanilang memorandum circular.
Tapos hindi niya alam yung kaso na yun. Oh. Kasi nga panakot nga lang nila yan para magano ka, para ayusin mo yung pagle-liquidate mo or else ganun sila. But then again, katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, itong kampo ni VP Sara, for all they know, na i-liquidate nila na maayos yan. Sa kampo naman nitong BIR, dahil nga may pressure ng Congress, hawak sila sa leeg, yung budget nila, kaya nga nag-issue ng mga UM. Imagine mo 4 na taon na dire-diretsong nag-i-issue sila ng unmodified opinion sa Office of the Vice President. Ibig sabihin, wala pang desisyon ang BIR ay ang COA dito sa kaso na ito o sa mga notice of disallowances na ito. Kaya nga nag-i-issue pa ang COA ng mga certificate na maayos yung kanilang proseso ng pag-a-accounts ng kanilang mga pera. Kasi kung sa tingin ng COA ay talagang may ginawa na si Inday Sara na kabulustugan, hindi sila mag-i-issue ng notice of disallowance. Ganun lang yun kasimple. Accountable officer, failure to liquidate, and prima facie. Yung accountable officer po, tama po yung accountable officer dun sa Martinez case kasi po siya yung binigyan ng pera. Pero po dito kay VP Sara Duterte, siya ba yung humawak ng pera? Hindi po. Kaya ang definition ulit sa PD 1445 at same circular ay yung accountable officer ay yung humawak ng pera, hindi po si VP Sara Duterte. And pangalawa po, failure to liquidate. Doon sa Martinez case, nag-fail talaga na mag-liquidate kasi kahit na anong papel hindi siya nagpasa eh. Dito po, ang position po ng Office of the Vice President at Office ng Department Secretary ay nag-liquidate sila. Kaso nga lang, at first instance, hindi pumayag yung auditor. Sabi ng auditor, insufficient yun. And precisely that question, whether or not nag-liquidate sila, is pending sa appeal na ginagawa ngayon ng Office of the Vice President at Department Secretary. Therefore, hindi... Kasi kung ang usapan, hindi sila nag-liquidate, no. Nag-liquidate kami, hindi nyo lang tinanggap. Oo, nag-liquidate kami, hindi nyo nga lang tinanggap, hindi nga lang kayo na-satisfy, but nagli-liquidate kami. At it's still, nasa proseso pa din ng debate kung sino ang tama sa kanila. Nagsasagutan pa po sila, ini-impeach nyo na. Yan yung kailangan nyong sabihin sa mga magtatanong sa inyo na mga kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo, katongits, kachismisan ninyo. Yan yung mga sasabihin nyo, yung mga knowledge na hindi nyo makikita sa mainstream media dahil sa twisted, yung mga spin doctors yung mga yan. Dito kayo manunood para at least sa layman's term, yung pinaka maiintindihan ng masang tao, yung paliwanag, may papaliwanag nyo ngayon ng mababaw, maiintindihan din ng kausap nyo. Importante yan. Kaya kailangan panakakalat ninyo yung mga ganitong mga klase ng mga explanasyon. mo masasabi with finality na meron talagang failure to liquidate kasi after all, kapag natapos yung appeal na yun, malay mo ma-finding ng court na sufficient talaga. Pero in the fact na nag-liquidate, meron pong nag-liquidate insufficient lamang. That's another legal question na I think nagkamali ulit ng interpretation yung witness na yun at si Lawyer Wamil. And again, yung prima facie case ulit po. Yung prima facie case, pinaparati pong inuulit-ulit yan. Relevant po dun sa Martinez case kasi motion to quash yung authority ng prosecution na mag-prosecute. Ngayon po, hindi po rin-erase yung prima facie na po, hindi na po relevant yan kasi nasa trial na po tayo. Hindi naman po namin tine-question yung authority ng prosecution ngayon na i-elevate siya as articles yung violation na to, yung paggastos ng confidential funds. So it's not a question of prima facie or not anymore. Papasok lamang yung prima facie or presumption kapag question ng prosecution. Pero po, nag-uusap na tayo sa guilt ng tao eh. Tapos na yung prosecution, mas mababa yung required na proof doon sa prosecution. Madalas prima facie okay na, madalas presumption okay na, pero ngayon po iba na kasi ngayon eh. Doon sa bagong rules ng DOJ is may reasonable certainty of conviction. Pero at any case po, nasa trial na po tayo. Ang kailangan nating patunayan is yung proof na required ng jurisprudence. And ayon kay Senator Miranda Defensor Santiago, it should be more than substantial evidence and less than proof beyond reasonable doubt. Hindi sapat ang prima facie evidence. Yun parati ang pinagre-relayan ni Atty. Wamil, yun parati ang pinagre-relayan ng witness na iyon. Ma'am, para madagdagan nyo po, para ma-elevate nyo yan sa substantial evidence and more than substantial evidence, magbigay pa po kayo ng positive evidence pa. Another positive piece of evidence na nagdadawit kay VP Sara Duterte na inutos niya at ninakaw niya yung pera. You're on the right direction. Noong sinabi ninyo na meron kayong narinig somewhere sa proceedings ng House of Representatives na nagsasabi na inutos daw, declaration ng Special Disbursing Officer na inutos daw ni VP Sara Duterte na ibigay yung pera to someone. You are on the right track. Pero hindi pa po sapat yun. Kailangan nyo pa rin patunayan na inutos and then inutos na nakawin at nanakaw talaga. Yun po talaga ang kailangan nyo establish. Wala po kayong in-establish na ngayon. And besides, yung pag-utos po na ibigay yung pera sa ibang tao, inherent po yan sa principal. Ang principal po natin yung head of agency. Nanggaling po sa kanyang authority na ibigay sa isang tao yung authority na humawak ng pera. Just the same, since sa kanya nag-spring yung authority na humawak ng pera yung isang disbursing officer, pwede rin manggaling sa kanya yung same authority na ilipat yung paghawak ng pera. So pwedeng gawin niya yung formally or not formally. Titignan natin sa testimonya soon ng mga hostile witnesses na kukunin nila na special disbursing officer. Pero mga witnesses, you're on the right direction kung tinuturo ninyo si VP Sara Duterte na siyang nag-utos pero hindi pa po sapat. Dapat may utos na nakawin talaga at merong proof na ninakaw talaga. Ayan po ay ang natin. Yun ang problema. Katulad ng sinasabi ko kanina, nandoon pa lang tayo sa misuse. Hindi sa stolen. Nasa misuse. Okay? Walang ninakaw, merong maling paggamit di umano na pinagdedebatihan pa. Pero yung pagnanakaw, ninakaw, hindi yan mapoprove ng COA. Bakit? Kasi limitado yung kanilang competence. Limited competency. Di ba ang gaganda nung koneksyon ng mga abogado natin? Ang gagaling. Pucha, ganyan ang mga mahuhusay ng mga abogado. Hindi katulad ng mga abogado sa kabila ng mga
ang papangit na ang tatanga pa. Diyos mio. Ganito mag-content, ganito mag-ano ng mga video, yung konektado. O hindi sala-salabat. Wala ngayon, kaya nagre-resort sa innuendos itong si Madam Prosecutor Lorna Kapunan na ini-spoil naman at tinotolerate ng presiding officer at pati ng defense, hindi na sila nag-object. Opo. Attorney, isang tanong lamang sa lahat po ng mga articles na natalakay na. Ito bang Article 1 ay makukonsidera mong pinakamahina sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte? I think mas mahina yung una kasi yung una po ay hindi base sa mga dokumento. Kapag testimonya lang po kasi at mga crimes lamang ng mga mahinang bagay na yun, alright, pwede. Pero dito po kay VP Sara Duterte, equally mahina rin eh. Tama po yung sinabi ni Attorney Panelo kanina na sa totoo lang mga boss, ayoko na talagang panoorin itong impeachment trial kasi pare-pareho naman ang ginagawa nila. Napanood ko na yan sa dalawang panahon o oportunidad na ginawa ninyo sa Committee on Justice noon at saka House of Representatives para siraan si VP Sara Duterte. Parehong paninira pa rin ang ginagawa nyo ngayon at parehong innuendo. Wala akong ganang manood kasi napanood ko na po yung sine na yan. Kaya ako lang pinapanood ngayon kasi ini-interview nyo ako eh. Kaya Same. Ako rin naman eh. Alam ko na, di ba yan din sinasabi ko sa inyo noon pa? Kung ako lang, ayoko na panoorin. Kaya lang, kailangan ko mag-content. Imagine niyo yung torture na ginagawa ko sa sarili ko that I have to listen to this piece of shit. I have to listen to this garbage every single day, Monday to Wednesday, para lang makapag-react ako at makapaghatid ako sa inyo ng komentaryo kahit naman po sukan-sukan na ako. Alam nyo ba, habang pinakikinggan ko to, nag-workout ako, nagka-cardio ako, nagte-treadmill ako, nag-weights ako, habang pinakikinggan ko to, para lang hindi masayang ang oras ko. Oo, para lang hindi masayang ang oras ko, pinakikinggan ko na lang, yung active listening ko na lang ang pinaghuhugutan ko. Oh, and ganun din talaga kung ako lang, kung halimbawa normal na tao ako, hindi ako nagvo-vlog, wala akong responsibilidad na mag-react at iparating sa inyo yung mga videos na ito. Di talaga ako manunood, baka tatain na lang ako. Sa buti pa't kumain, sa buti pang kumain, sa buti pang mag-drive na mag-drive, maganda pa naman ng setup ng sasakyan ko ngayon. Papalit ako suspension, nagpalit ako ng gulong, naglagay ako ng mga ilaw. So ang sarap sana mag-long ride, magpunta ng Tagaytay, punta ng kung saan man pwede magkape, ang sarap sana. Kaya lang, pucha yan, I have to do this. Kasi nga, kahit nasukan-suka ako, kahit na diring-diring na ako sa mukha ni Kapunan, I have to watch and listen to her. Innuendos and extracurricular statements. Oh, dahil dito. Oh, kaya yan, it's a curse eh. Masarap na sana mag-Netflix. O, tapos na yung isang season ng House of Dragon. O, pwede ko na sanang simulan para hindi ako mabitin. Anak ng tinapay na yan. Kailangan kong pakitingnan tong mukha nitong mukhang dragon na nalugi sa Tong Eats. Diba? O, tiyan. Pero sige lang, laban lang tayo. Kahit paulit-ulit, kahit kailangan natin labanan kasi yung propaganda ng kabila. At pag tinignan nyo yung mga report ng mainstream media, grabe talaga ang bakbak nila. Parang nananalo yung Parang panalo na yung prosecution. Di ko alam kung nanonood ba sila o patulad sila ni Bongbong Marcos. Tiga ibang planeta sila. Diba, Chris via USA, thank you for your energy. Of course. What time is it here in the Philippines now? It's almost 2 o'clock. I'm still energized. Okay, commitment yan. Hindi tayo yung putyo-putyo lang. kailangan kong pag-aralan para meron po akong isagot. Which ginawa ko naman, pinanood ko, pero just the same, na-disappoint pa rin po ako sa sobrang kulang at rini-recycle na ebidensya ng prosecution. Hindi sapat po. Sapat siguro na mag-prosecute, may prima facie case at best. Pero just the same, hindi sapat para ma-meet yung proof required to declare the guilt ng isang impeachable officer. Tandaan ulit natin, yung nakalagay sa Constitution, high crimes, plunder, graft, and corruption. Kailangan po mabibigat na krimen at mabibigat na partisipasyon. Wala po kayong ipinakita. Intindihin po ninyo, head of agency, isang pinakamataas na tao po yan, katulad po yan ni BBM. Parang sinasabi niyo na rin po na si BBM dapat ay ma-impeach dahil merong nakabinbing ngayon na appeal doon sa Commission on Audit na $500 million na notice of disallowance rin sa office. $500 million. Kalahating bilyon ang notice of disallowance ng Office of the President. Bakit hindi natin yan tinitingnan? Yan yung sinasabi natin. Na kung papayag na lang tayo, di tayo magsasalita, papabayaan na lang natin, maghantay na lang tayo ng 2028. Putsang ina, maniwala kayo, uubusin tayo ng mga yan. O hanggat walang sumisita, hanggat walang sisita sa mga yan, hindi magsisipag. Yung nga sinisita natin, hindi sila humihinto, yung pa kaya hindi natin sisitahin. So hindi tayo dapat mapapagod. Araw-araw, kupalin natin yan. Maglalaan tayo ng panahon ang isa't isa para mag-usap-usap na ganito, para mabanatan yung mga taga-gobyerno yan, nanonood sa atin yung mga yan, yung mga comment ninyo, nakikita nila yan. Kaya nga, nilalagay ko yung comment ninyo dyan sa screen. Para habang, kahit replay na, pinapanood nila yung mukha ko, nakikita nila yung mga comment nyo dyan, minumura nyo sila. Importante yan. Of the president. So, just the same, just as bibigyan mo ng konting understanding si BBM sa bagay na yan, bigyan mo rin ng konting understanding yung head of agency. And which is yun din naman ang nakalagay sa batas. Kung hindi siya yung directly responsible, hindi siya yung humahawak, hindi siya ang may kasalanan, which is okay lang naman. May kasalanan lang siya kapag mayroon siyang failure to supervise using the diligence of a good father of a family, which they failed to demonstrate so far. Opo, siguro bilang panghuli attorney, maraming mga nanonood ng mga ordinaryong tao. Ano na lang maipapayo niyo po sa kanila kasi medyo mahaba-haba pa ito. Papayuhan mo ba? Di ba?
Galing ni ano, galing nito ni Respicio. Batang-bata pa kasi to, tsaka dati siyang auditor eh. O dati siyang nag-audit, kaya ano niya, kaya kabisado niya itong mga ano na to, itong mga nangyayari na ito. Oh, anong masasabi ni ano? Anong masasabi ni POA sa tinakbo ng ano ngayon, ng hearing ngayon? POA, masyado kasi mabait eh. O POA, medyo pinaglihi ka ng konti ng nanay mo kay Max Alvarado, kay Paquito o kaya kay Bimbo Dindo Arroyo. Yung mga kontrabida ba? Sana medyo may konti kang nananalaytay sa dugo mo na kontrabida kasi kung sinisisi natin si Chis Escudero dahil hindi niya dinidisiplina ito si Kapunan, dapat kasi nag-o-object itong ating mga depensa. 'Di ba? MJP N51 diyan sa Australia. We have to be vigilant. They are bombarding with issues and cases left and right. We have to fight back big time. Yes, that's what we are doing and that's what we're gonna do. I'm committing myself sa inyo na gagawin natin 'yan. Walang sawa, walang pagod. Gagawin natin 'yan. CPA lawyer si Respicio kaya alam niya yung kaya nga gustong-gusto kong kinukuha, pinipik yung brains ni ni Respicio tungkol dito kasi niya yan, background niya yan napakahusay niya ni Respicio. And ito, yun nga yung sinasabi ko, siguro dito sa defense natin, yun lang ang reklamo ko sa inyo, masyado kayong mabait na nga yung presiding officer, mabait pa kayo. Kaya ganyan si Kapunan. Siguro, hindi nyo na lang sinasayang yung mga objection ninyo dahil alam nyo naman, nag-uulyanin si Kapunan. Okay na rin yun. Total naman. Wala naman sila nabobola Hindi naman naniniwala yung taong bayan sa kanila Kahit naman maghubo pa si Kapunan dyan Kahit ipakita niya yung kanyang laylay na utong wala naman na magkakaroon ng interest sa mga pinagsasasabi niya tama? Kaya nga sabi ko kung ako, ang prosecution, ang kinuha kong abogado, kamukha ni Ivana. Tapos habang nasa hearing siya, talagang para magising ako at hindi ako antukin, magtutupis ako ganun. Magtutupis siya o kaya magpa-plunging neckline siya, di ba? Para kaya lang, putya ganyan ang pinapanood mo, pangit na, sinungaling pa, tapos nagpapakyut pa. Mukha namang bulok na makopa. Wala na. Di ba? Sabi ni Putragis Pucha, nabugo ko yung kape ko sa laylay na utong. Laylay talaga, parang pasas yan. Imaginein mo, nire-regla pa daw yan. Hoy, Putragis, nire-regla pa daw yan. Oo, kumakalendar method pang lola mo. Saan ka naman? So ito masasabi ni Powa, sana lang yun nga, sabi ko sana medyo kahit konti, medyo maging kontrabida. Ilabas ni Powa yung sama ng ugali niya, di ba? Kaya lang para si Powa, ewan ko, pinanganak yata sa sabsaban ito, sobrang bait ng mamang ito ano masasabi mo, Powa? After evaluation po ng Commission on Audit, ng liquidation report, ng mga submission at ng tugon sa AOM, is they allowed in audit yung nangyaring paggamit ng confidential funds. Meaning wala silang nakitang issue doon sa paggamit ng confidential funds. Hindi to first time Matagal na namin sinasabi na may credit notice yung DepEd. Ay just hindi siya na-highlight and buti na lang na-highlight na rin kanina through yung testigo kung ano pa talaga yung status ng confidential funds ng DepEd na meron nga siyang credit notice. Kasi ang napapansin nyo sa mga previous na talakayan, hindi dito sa impeachment court pero outside, kinakat doon sa ano na nangyari doon sa AOM when in fact matagal nang na-issue yung credit notice na yon, August pa nga 2024. But ganun pa man, just to be factual about it, nagsabi rin naman yung testigo kanina na yun nga meron ayon sa rules sila pwede pa raw buksan sakaling may makitang material new evidence from the time they issue the credit notice within the 3-year period after that. So I mean, let's just be factual para hindi magulo din yung ating mga kababayan. But yun, that's what it is. May credit notice ang DepEd. Okay, DepEd, nakalusok, credit notice, binigyan ng credit notice noong 2023 ang definition that's passed in liquidation regardless of maybe the uniqueness na binayad sa several occasions in one day. Can you comment first on the credit notice? Does it help the prosecution and the defense? Well, it's just a matter of fact. In fact, dati pa namin sinasabi yan kahit ng mga committee hearings pa lang na talagang may credit notice yung DepEd. Obviously, that's not something that was being highlighted even by the media. But yun ang fact, na I think it was August 9, 2024 when DepEd received its credit notice. So at least na nalabas na ngayon in open court na yun talaga yung status, and that's also why I was asking the witness the other day when I was doing the cross kung alam ba niya yung status ng DepEd at kung alam niya ang ibig sabihin ng credit notice. But as the witness mentioned earlier, it's also a fact that a credit notice may be reopened, diba? Meaning kahit na-settle na yung account, it may be reopened. So tingnan natin kung anong mangyayari dito sa credit notice na to, because I noticed that emphasis was also being made on if a credit notice can be reopened. But sa amin ngayon, on part of the defense, at least nailabas na talaga categorically na may credit notice ang DepEd for the first and second quarter ng paggamit ng confidential funds. So legalize it, what does it mean? Ang credit notice simply means na after evaluation po ng Commission on Audit, ng liquidation report, ng mga submission at ng tugon sa AOM, is they allowed in audit yung nangyaring paggamit ng confidential funds. Meaning wala silang nakitang issue doon sa paggamit ng confidential funds. Senator Chis Escudero asked COA witness, wala pa daw kung naririnig ang panig ng OVP doon sa
notice of disallowance, inadmit ito ng COA. Opo, tama po. Because ayon po sa rules ng COA, meaning rules of procedure, pagdating sa mga issuances nila, yung mga responses, meron pong 180 days from the receipt of any notice of disallowance ang ahensya para po maghain ng tinatawag nating petition for review o parang apela, no, sa commission proper. And I believe that we are still within the 180-day period. Hindi ko lang mabigay yung tamang date pero I think it's around October yung expiration ng 180 days if I'm not mistaken. So, kumbaga, hindi po sa hindi nag-responde ang OVP, ano pa lang, no, nandun pa siya sa period within which OVP can respond. Yan ganyan, hindi po pwedeng tawagin mayroon ng anomalya sa paggamit. Well, sa atin naman po, ang atin namang panig parati is kaya may remedies. Kasi meron pang mga remedyo o meron pang mga hakbang na pwede gawin ng isang ahensya kahit na may notice of disallowance na para umapila at syempre, ang purpose niyan is ma-overturn, no, yung notice of disallowance ng ICFAO. In fact, kahit na yung decision ng commission proper, meron pa rin tayong remedy na mag-motion for reconsideration, and after ng motion for reconsideration, pwede pa po tayong umakyat sa Supreme Court. Nasa rules po yan ng COA talaga. So, wala pa final verdict. Kumbaga, wala pa pong final, tama po, na desisyon ukol dyan hanggat may remedyo pa. Sir, balik lang tayo sa credit notice. Kasi yung anchored kasi ng Article 1 sa misuse of confidential funds alleged. Kasi na-cite nila doon yung alleged misuse of DepEd confidential funds. So hindi ba hihina yung kaso ng prosecution nito na may credit notice na ito? In other words, not clear the debt? Well, I don't want to, as you know, no, ayokong bigyan ng any comment yung kaso ng prosecution because it's up to them to prove that, and obviously they will have a different opinion. Pero ang sa atin, as you know, I always try to maintain being objective and factual in terms of yung mga ganitong bagay. At ang sinasabi lang natin, actually hindi to first time matagal na namin sinasabi na may credit notice yung DepEd. It's just hindi siya na-highlight, and buti na lang na-highlight na rin kanina through yung testigo kung ano ba talaga yung status ng confidential funds ng DepEd na meron nga siyang credit notice. Kasi ang napapansin nyo sa mga previous na talakayan, hindi dito sa impeachment court pero outside, no, kinakat doon sa ano na nangyari doon sa AOM when in fact matagal nang na-issue yung credit notice na yon, August pa nga 2024. But ganun pa man, just to be factual about it, nagsabi rin naman yung testigo kanina na yun nga, no, meron yun sa rules sila, pwede pa raw buksan sakaling may makitang material new evidence, no, from the time they issued the credit notice within the 3-year period after that. So I mean, let's just be factual para hindi magulo din yung ating mga kababayan. But yun, that's what it is. May credit notice ang DepEd. Sir, kanina rin sabi ni question ni Attorney Ferrer yung competence ng witness. Can you expound on it? Ano po exactly yung question, ma'am? If matandaan nyo lang kasi maraming beses na-question ng competence eh. Yung sa umpisa pa lang, sir, nakikita rin niya kung competent na sumagot yung witnesses sa mga exhibit na i-present ng prosecution. Oh, I think it's because ang competence naman it's either wala kang personal knowledge or you're asking for a conclusion or an interpretation that the witness is not allowed to do so. But ang kanina kasi ang naging talakayan and ang naging desisyon ng ating presiding officer is just let the witness answer if she knows. So sumusunod lang po tayo sa anong nangyari. I'm sorry, hindi kita madirektang masagot because I think I can remember she objected at least thrice or 4 times. So hindi ko lang direktang masabi. Pero para lang maintindihan ng ating mga kababayan, competence kasi means that that you have personal knowledge, that you have the expertise to answer a certain question. Lalo na pag opinion yan, ang ordinary witness di pwede mong bigyan ng opinion. Expert witnesses pwede mong bigyan ng opinion. So maaaring it borders on those things, or any interpretation or conclusion of law that obviously witnesses cannot make. So maaring yun po yung pinanggagalingan ni Attorney Ferrer. Sir, general comments lang. Iwas sub judice. Pero comment lang doon sa point ng prosecution na disallow yung 370. May tanong pang iwas sub judice. May sub judice pa nalalaman mo, wala namang sub judice sa sa Senado. Kita nyo nga yung prosecution kumakapag bintang na kay Inday Sara, akala mo nanalo na sa kaso. Sub judice, walang sub judice, kanain mo na po. Oo, durugin mo na. Dapat nga yan yung pagkakataon mo para durugin siya sa inyo. Hindi, wala pa rin sila na ipapakitang ebidensya. Masyadong magalang si Poe. Kung ako yan, sa totoo lang, nagsasayang lang tayo ng pera talaga rito. Mantakin mo, ang hinahabol nilang pera, na disburse naman, meron lang problema sa liquidation according to COA, pero hindi ninakaw yung pera. Ang problema natin, ang dami yung mga yan, puro magnanakaw lahat yan. So 25 million araw-araw yung ninanakaw natin sa taong bayan. Oliver Franco, salamat sa iyo. Saan ako nag-elementary para ma-recommenda mo kay BBM? Wala, hindi sila tatanggapin doon. Bawal ang tanga doon sa eskwela namin. Dapat dyan sa dalawa niya kay BBM at saka dyan kay Claire Castro sa lata ng sardinas. Doon sila mag-aral sa loob mo. But anyways, yun yung sinasabi, kung ako yan, sasabihin ko, nako, wala pa rin sila na ipapakita hanggang ngayon, hindi pa kami kinikilabutan Sa totoo lang, wawala na nga kami ng gana kahit mag-object, nawawala na kami ng gana kasi paulit-ulit lang naman Yung mga lumalabas na sa yung mga sinabi na nung una, hindi sinabi nung pangalawa. Same banana, same itlog, nabugok. Diba? So wala pa rin hanggang ngayon, wala pa rin. So sa totoo lang, wala pa rin sila napapatunayan. Ang punto rito, nagnakaw ba si Inday Sara? Hanggang ngayon, hindi pa nila napapatunayan nagnakaw ba si Inday Sara. Tapos nag-file na sila ng kaso diyan sa sa DOJ ng grave threats kay Inday Sara.
Nag-file pa kayo sa korte. Meron na nga dito. So, alam nyo ba na yung article na si Inday Sara nagbitaw ng mga nakatakot ng mga salita against sa pamilyang mga kawatan? Mahina, kaya nag-file na kayo dyan sa DOJ, baka sakali, gano'n. Yan na yun, mahina yung mga kaso, baka sakali kumakonvict si Inday Sara dyan sa RTC. Pag na-convict siya dyan, hindi siya pwede tumakbo sa 2028 kasi bawal tumakbo sa isang posisyon ang isang tao na merong guilty case o guilty verdict o may record na siya ay nahatulan ng krimen, mga ganun. So nakikita na nila na mahina, kaya kung ano-ano ng mga magic ang ginagawa nila, kahit na anong bato nila, nagkampihan na sila, lahat na sila, parang 1,000,000 versus isa, si Inday Sara lang, pero kita mo naman si Inday Sara, petiks. Si Inday Sara, ganda pa rin. Si Inday Sara, kalmado pa rin, di ba? O saan kayo makakita ng ganyan? O kaya wala na talaga ito. O kung ako si Powen, sasabihin ko, wala nang silbi to. Mahinang klase, mahinang nila lang. Oo, kaya nga kami, we are expecting bloodbath. Akala namin, espada yung dala nila. Yung pala, torotot. Paano namin ilalabas yung mga espada namin? Makikipag-espadahan kami sa kanila kung torotot yung mga dala-dala nila. O kaya nawalan na kami ng gana. O, parang nilalangaw na. Parang, kumbaga sa tinitinda sa palengke, bulok na, walang bumibili. O, ano gagawin natin? O, kaya sila, objection, Your Honor. Wala nang ganun. Di ba nung una, may mga ganun, mainit pa. Objection. Di ba si Binluan at saka yun si Narbasa? O, pero ngayon, may mga objection pa ba? Wala. Bayaan mo na sila. Wala naman pa. Tangin na yan. Wala naman palang silbi itong mga ito. O, magko-cross-examine na naman bukas. Bukas, medyo excited tayo konti kasi magkakaroon ng cross-examination bukas. Puta yan, ha. Delikado sila dyan. O, tama ba? Magkakaroon na ng cross-examination bukas. O, kung hindi pa, wala namang kwenta yan. Parang gusto na, kahit nga sa cross-examination, wala nang may interest dito sa hayop na impeachment na ito. Balik na tayo sa flood control. Putang na yan. Balik na tayo dun sa paghahanap ng mga ninakaw nito ni Martin Romualdez tsaka nito ni Bongbong Marcos pati ni Sandro. Yun, dun tayo. Dahil may problem doon sa chain of custody ng one na disperse yung tamang tao. That goes into our main defenses, no? Kasi unang-una, yung notice of disallowance na yan, sasagot pa lang yung OVP. No? So, it will be answered within the 180-day period. Pangalawa, I think we will be able to address this issue during our own presentation of our evidence in chief. So, pakihintay na lang po siguro yung turn naman namin magpresenta nito. Pero yung sa simula kanina sa stipulation natin yung pinag-uusapan ng secretary natin, ang naging pa siya ng presiding officer is to submit the copies, yung defense. Ito ba yung 800? Yes, yung hindi lang yata 800, I think lahat ng ARs pati itong first, second and third quarter Oo, so I think 4,000 ba? Parang ganun. So yun po yung pinapasubmit kasi ang nangyari kaya nga sinasabi namin, although they keep on saying it's a common exhibit, meaning parehong dokumento. Iba po kasi yung markings. May AR, kunyari makita tayo ng isang AR, hindi pong nakamark yan as prosecution and defense. Meron pong baling isang AR, dalawang kopya, mark ng defense yung isa, mark ng prosecution yung isa. That's why sinasabi natin, it's not strictly a common exhibit. No? But ang naging decision naman is to use muna yung table na which really allowed under the rules. Tama din naman po ang presiding officer. Of course, tama rin naman si Attorney Kapunan. It's provided under the rules, no? Na pag voluminous ang documents, pwede namang summary lang. So yung summary, yung table na ginawa ng witness at in-identify ng witness ay nagamit. Ray Dino, salamat kaayo sa iyo. Mabuhay ka, Ray Dino, mabuhay ka. Umaga na ako. Ganyan ako kasipag para sa inyo. And then nautusan naman tayo na mag-submit rin kasi apparently hindi yata nagkaroon ng kopya yung impeachment court naman nung aming mga minarkahan na acknowledgement receipts. Yes, kaya yun kasi markado na yun eh. So dapat we should easily be able to submit those. Attorney, nasa yung reaction or stand nyo dun sa suggestion ni Senate Majority Leader Mig Subiri na ibalik sa 3 p.m. yung may personal preference pero hindi na kami we will submit to whatever the impeachment court decides on. Tayo naman susunod lang po tayo. To be honest ako personally pero personal ko to, hindi to defense team. Personally, nasanay ako dun sa 2 o'clock noon and then so I have to adjust to the 10 a.m. So kung ibabalik, wala namang problema na hapon. But tingnan lang natin. I think ang gusto din naman natin dito is maging maayos yung pagtakbo ng impeachment trial without also compromising syempre yung mga trabaho din naman ng Senado while this impeachment trial is being undertaken or is ongoing. Sa next question po, kanina po kasi nagkaroon ng discussion regarding sa was it a miscommunication yung schedule dapat ng pag-meet para hindi kayo nag-meet this Thursday, Friday? Oo, I heard that August 14 kasi yung nabigay na schedule ng team, no? But I don't want to comment any further na total. Nagkasagutan na yung bawat panig doon sa floor kanina. Ayoko na sigurong dagdagan pa yun if you would just excuse me for that. And then Gusto nilang baguhin eh. Gusto nila ibalik sa hapon. Masyado yata sila maaga nagigising, ayaw ng mga senador na abala sila.
Pinag-awayan niyan kanina sa plenaryo eh. Bukas pag-uusapan natin yan sa ating vlog. Ba? Alas 2 na naman ring araw dito. Oo, siguro naman mahaba-haba na itong ating pinag-usapan at siguro naman may mga natutunan tayo kahit papaano. At siguro naman kapag may mga nagtanong sa atin, meron na tayong masasabing may sasagot sa kanila dahil sa tulong nitong ating mga pagkukuro-kuro, di ba? Maraming salamat sa inyo mga bossing, katulad ng dati. Salamat sa inyo pagtangkilik. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay kayo. Maraming salamat Like, share. Ano na natin to? I-upload natin to as a video. Direkta na tayo sa mga topic pag-upload natin ito. So, kita-kita tayo ulit. I-like ninyo, i-share ninyo, panoorin pa ninyo yung ating upload patungkol dito sa vlog natin na ito. Okay? So, thank you very much. Mabuhay kayo. I'll see you again sa next vlog. The next performance will start momentarily.